dito sa iho di p***. Anong klase yan, sir? Garapalan yan. Banan ng katiwalian. Sige, sunod, laban. Sige, kaibigan. O kabataan at mga kababaihan, inyong tingin sining at aturan, inyong bigati papalitan ng iti sa kanyang piling di mapapawigan yan. Ang ating mga kaibigan sa Wanted sa radyo, araw-ay makukumpleto. Servisyo publiko, tapat sa tao, tiwali sa gobyerno, humanda na kayo. Yung mga tao mo na nagkulong, hindi naman katulong, gag, taratat, iho di p***. Kinatatakutan ng salot sa lipunan. Ikaw yung amo, hindi mo alam. Ano ka klaseng amo? Tatat, itong piskal na ito. Malapit, humagupit, ang latiko, Rafi Tulfo. Sir, tayo Pinagpilitan niya ipang inquest, siguro binayaran kayo ng mga amo. Umalis ka na dyan. Umalis ka. Ibig sabihin, dalawa ang bobo at gago ron. Police and fiscal. Anong klase yan, sir? Talagang halatang halata, sir. Kumbaga sa garapalan, Sa radyo. Kernel, Yes, sir. tatanga-tanga yung mga tao mo. Wanted sa radyo. Isang magandang Martes na nga po sa inyong lahat mga kapatid. October 3 at welcome po sa isa na namang nagbabaga at maaksyong edisyon ng palatuntunang Wanted sa Radyo, ang kakampi ng mga inaapi. Kami po ang inyong mga certified kapatid. Ako po si Nina Taduran at babati na po sa atin ang ating nag-iisang Mr. Action Man, ang astig pagdating sa public service, ang tunay na tagapagtanggol ng mga inaapi at ang hari ng public service na si Idol Rafi Tulfo. Diyos maray na apon kanimo, Idol. Mga OFW, saan man sulok kayo ng mundo, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, mabuhay po kayo. At dito sa local, ibig sabihin dito sa Pilipinas, magandang hapon, mabuhay tayong lahat mga Pilipino. Sobrang thank you po sa patuloy niyong pagsuporta sa Wanted sa Radyo. Okay. Okay, at ang ano mo, Idol, lahat ng social media account ay isa lang. Isa at lang. Rafi Tulfo in action lang po, wala nang iba pa. Kasi pag napunta ko kayo sa iba, hindi po sa Rafi Tulfo in action na may check, abay, mapipeki ho kayo. Malaking posibilidad na kayo po'y mahingi ng pera. 99% mahingan kayo ng pera kung mapunta kayo doon sa hindi Rafi Tulfo in action. Huwag na kayong merong check. magpaloko. Oo. Okay. Okay, at syempre sa atin pong sumbong at aksyon ay punta tayo dito sa isa munang kaso. Sige. Okay. Kay Miss Mary. Sige, Miss Mary. papasukin na natin si Miss Mary. Mary Susie Dahay. Papasukin na natin. Okay. Saan si Miss Susie? Andito siya para... Ano siya to? pala yung inireklamo sa atin. Na? Na tinangay yung kanyang menor de edad. Kailan ba ito kahapon? Parang hindi. Nung mga nakaraan pa. Bakit type ka ng type? Papasukin na agad. Maubos yung oras natin sa kakata-type ninyo. Pasok na. Hindi ko nakikita yung logic na tinatype nyo isa-isa, binabasa namin ni Ninya, sinusunod namin yung pagta-type nyo. Ipasok na. O kung hindi, di magbasa ka muna ng commercial. Commercial pwede. Okay, sige. Para makabawas-bawas. Oo nga. Alright, mga kapatid, hanap niyo po ba ay honest at magalang na driver, malinis at bagong masasakyan? Mag-Grab ka na. Dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. At ng family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa, migoring ng Indomie siksik-liglig at nag-uumapaw sa sarap. Number 1 sa puso ng mga OFW. Available na po ito sa mga leading supermarkets nationwide. Sige, Okay. September 29 pala Meron bang minor sa inyong dalawa? Ito, minor de edad ka ba? Bata, minor ito? Ilan taong kayo? 16 po. 16. 23. 16-23, sir. Okay, yung 16 direct, wag ipakita sa camera. Okay. Sige, ano bang kwento rito? Nins? Matatandaan ko na. Ikaw yung papasukin yung nanay. Sige, sige. Alam ko na, matatandaan ko na. Actually, galing to sa action sa tanghali. Kaya pala hindi ko siya maalala. Yes. Matatandaan ko na, si nanay dito sa kabila. Yan. Referee. Okay. Standby rito, gusto ko dalawang staff. Isa dito kay nanay, isa doon sa kabila. Hindi ako seryoso ako. Padala ka ng isa pang reporter dito o staff. Yan, ikaw, Klein. Dito ka, Klein, sa kaliwa. Ikaw dito ka sa kanan, Sherry. Alright. Ang kwentong ito, si Nanay Mary
Susie Dahay. Yung mother, kayo ho? Sir, opo. Pakiko mo yung bag ko. Father po, sir. Okay. Si Mary Susie Dahay ang inireklamo ni ma'am. Anong pangalan niyo po, ma'am? Si nanay? Nancy po, ma'am, sir. Sige, lagyan mo ang bag ko dyan. Si Nanay Nancy pumunta sa itimbre mo kay Tulfo a few days ago at nung Webes, last week. Opo, sir. At inireklamo niya si Mary Susie Dahay na isang lesbian na ayon sa kanya, tinangay yung kanyang anak. Opo, sir. Kinarelasyon yung kanyang anak. Tama? Opo, sir. Opo, sir. Ngayon, dinideny yun ni Miss Mary. Ano ba? Sir, tawag ko sa'yo, ma'am o ma'am? Ano gusto mo? Ha? Ma'am na lang. Ma'am na lang. Okay. Ma'am Mary, dinideny mo noon na kasama mo itong bata. Pero ngayon, ba't nandito na kasama mo na ngayon? So, dinadala mo rito para i-turn over na kinanay? Alright? Tanungin ko yung bata. Huwag ipakita sa camera yung bata. Anong first name mo? First name lang. Zaina po. Ha? Zaina. Zaina. Opo. Zaina, salamat at pumunta ka rito ngayon. Yung mother mo, alalang-alala sa'yo nung pumunta sa amin nung Webes. So, saan ka ba galing? Ano po, ano lang po, pumupunta po ako sa tita ko. Tapos punta naman po ako sa kanila. So, Pumupunta-punta lang po ako sa kanila. nakilib-in ka kay Susie. Nagsama kayo. Hindi naman. Maging totoo ka. Kasi huwag ka magsinungaling. Huwag ka magsinungaling. Andito yung nanay mo, andito yung tatay mo. Para matulungan ka namin. Ano't ano pa man, tutulong kami. Pwedeng kami tutulong dito kay Susie kung nagsasabi kayong lahat ng katotohanan dito. Opo. So, yung mga nakarang araw na hindi ka mahagilap ng nanay mo, saan ka tumutuloy? Sa tita ko po. Sa tita? Opo. Okay. Bakit magkasama kayo? Umiyak tong si ano? Okay. Bakit magkasama kayo ngayon itong si Susie? Kinontak niya po ako. Kinunta. Opo. Hindi ba kayo magkasintahan? Wala kayong relasyon? Meron po. May relasyon kayo. Halos malaglag na ako sa upuan. Buti na lang matibay yung pagkakaupo ko. So, inaamin mo may relasyon ka. Opo. Alam mo ba na minor de edad ka? Hindi ka pa dapat nakikipagrelasyon maging sa straight o lesbian? Alam mo yon. Okay? Nay, anong gusto mong salita? Totoo yung sinasabi niya, sir. Kasi Hindi, inamin niya may relasyon daw sila itong si Yung Susie. ibig ko sabihin, sir, sinong tita sinasabi niya na nakatira siya doon? Na yung sinasabi niyang tita po, nandun sa bahay ng isang araw, kailangan siya pumunta isang beses lang po, sir. Hindi totoo na sa tita siya tumutuloy. Doon siya sa tinitiran ng kapatid niya. Okay. So, pero Nanay Nancy, Opo, sir. andito na itong anak ninyo, dinala na ni Susie. Opo, sir. So, anong masasabi mo ngayon? Tutuloy ko pa rin po. Yung irereklamo ko po. Ireklamo pa rin Opo, siya. sir. Okay. Susie, anong reaksyon mo? Kaharap mo na itong sinanay. Meron ka bang gustong sabihin sa kanya? Gusto mo humingi ng patawad na baka magbagong isip niya at hindi kanya ididemanda? Anong gusto mong mensahe sa kanya? Anong gusto mong sabihin sa kanya? Magkaharap na kayo ngayon, face to face. Wala kang gusto sabihin. Pero, sinabi lang, anong pangalan ng bata? Itong si Zaina. Kasasabi lang ni Zaina na magkarelasyon kayong dalawa. Now, hindi ko sisisin si Zaina dahil siya ay bata, ikaw nakakatanda, at alam mo bawal, ba't ka nagkipagrelasyon dito sa bata? Wala akong pakialam sa lesbian-gay relationship. Okay? Walang discrimination dito. Okay? Yung parehong babae magkarelasyon, parehong lalaki magkarelasyon, hindi yung usapin dito. Ang usapin dito, minor de edad itong kinarelasyon mo. Bakit mo kasi tinanggap siya sa pamamahay mo at nakipagrelasyon ka sa kanya? Naawa po ako sa kanya, sir, kasi po yung dinadaing niya po, yung may dinadaing po kasi siya sa magulang niya na problema po. Naapektuhan po siya sa mga ginagawa ng magulang niya, sir. Hindi naman po dahil sa relasyon namin, kaya siya nagkakaganyan, sir. So, sinabi niya sa iyo na naapektuhan siya sa relasyon niya sa kanyang mga magulang. Tatanungin natin straight siya, Zaina, ano yung, para at least magkaalamanan na,
transparent dito, open, kaharap mo na yung parents mo. Ano yung sinasabi ni Suzy na kaya ka nakipagrelasyon dito sa kanya? Dahil lang po, sir. Dali lang, tapos mo na ako. Pumunta ka dito sa kanya ay dahil may problema ka sa bahay? Sabi mo na sa nanay mo, diretsuhan, ano yung problemang yon? Ano po, hindi po alam ni Papa yung mga ginagawa niya. Imbes yung ibuhos niya na lang po yung time niya sa amin tuwing linggo. Iaalis niya pa rin po para kahit paano po, kumbaga naghahanap lang po kami ng kalinga sa kanya. Imbes na sa amin niya po ibuhos sa iba tao. Ano ibig sabihin sa ibang tao niya binubuhos yung time? So, hindi siya nagbibigay ng time sa inyo tuwing Sunday? Tas ano po, ngayon ko lang din po nalaman na gumagamit daw po si Mama. Na siya pa po mismo nagsiserve. Sabi ko, hindi naman po sa sinisiraan ko kasi magulang ko po siya. Anak lang po ako, wala pa po akong dapat ipagmalaki sa kanya. Pero sa mga pinupost po ng mga kaibigan niya na panlalalaki niya, hindi ko po kaya. Okay. Meron po. Alright. Tay, umpisa natin sa iyo. Wala ka raw ibinibigay na time Ito sa po anak yung mo tuwing ebidensya, linggo? sir. Iba raw ang... Hindi, okay lang po pinagkakabalahan sa mo? akin si Papa. Kasi po, si Papa, Okay, si naiintindihan ko po kasi po may sakit. Okay, si mama mo. Kasal po sila. Kasal si mama at papa mo. Okay, so wala tayong problema doon. So ang problema mo, si mama mo may karelasyon na ibang lalaki. Siguraduhin mo na mabakapan mo ng ano to? Sir. Ebidensya. Oh! Dalawang picture po yan, sir. Gusto mo makita to, tay? Wag na po, wag na po. Hindi, para transparent tayo dito, para diretsuhan. Tapusin natin itong problema ito. Dito natin tapusin itong problema. Dito nag-umpisa yun, dito matatapos. Hindi, ma'am, sandali lang, ma'am. Kasi, bakit ko gustong i-open to, gustong maungkat ito? Dahil nung nasa action sa tanghali tayo, tinitira mo itong si Suzy at the same time, tinitira mo itong anak mo. Ngayon, itong anak mo nagsasabi ng problema para malaman mo rin. Para kung kayo nagkabalikan na, nagkaayusan na kayo, alam mo na yung mga kasalanan mo, kasalanan sa bahay na hindi na maulit nang sagay magkaroon ng harmony. You follow me? You see what I'm saying? Okay. Now, meron kang kahalikan dito na video. Saan mo nakuha itong video na may kahalikan si... Bali po, pinost po ng Kaibigan kaibigan niya po yan sa Facebook. Tapos, Gumit na ka dyan. Baka mamaya magsambu na itong dalawang mag-asawa. Tay, may picture dito, si Mrs. may kahalikang lalaki. Sir, Madali lang, anong reaction mo, Tay? Huwag ko na ipakita. pwede naman sir eh. Yung nag-post niyan, pwede natin makontak sir. Para, Hindi, it doesn't matter kung sino nag-post. Ang importante, may video rito na kalips to lips mo, isang lalaki. Ma'am, sandali lang. Opo, sir. Video to. Meron kang, at itong lalaki ito, hindi si Sir. hindi po. hindi po. Hindi, ma'am, Opo sir, opo. hindi na natin kailangang kontakin pa kung sino nag-video. Ang importante, may video. Opo. Para malaman natin, ito, para ma-solve natin itong problema nyo ngayon. Saan ba naugat yung problema kung bakit itong anak nyo nagkakaganito? Kasi pangit naman, unfair dito sa bata na sinisisi natin ng bata na swael, na nakipagrelasyon sa tomboy, lahat-lahat na it's unfair. Opo sir. So dito, malalaman natin kung bakit niya ginawa yun at meron kayong problema at ano yung problema yun. So family problem, Opo sir. which has to be solved right now, right here. So tatay, si nanay, may kahalikang lalaki, ito pala isang dahilan kung bakit itong anak ninyo nagkakaganito. Kung bakit pala siya umalis sa bahay, sandali lang, Opo sir. at naghanap siya ng comfort from other people, and yung other people na yan, it so happen, si Suzy. Anong reaction mo, Tay? Kulong. Ano po? Kulong. Ano po? Kulong? Sino po makukulong? Dalawa. Anak mo ikukulong mo? No can do. Hindi po mangyayari yun. Kahit na gustuin mo man, Sir. sandali lang, ma'am, Opo sir. hindi mo pwedeng ipakulong yung bata, Susi. si Suzy. Excuse me sir. Oh, sige, ma'am. Kasi ano sir eh, medyo hirap siya magsalita sir. Kasi na-stroke po siya. Ay, sorry. Opo, sir. Yung about naman dyan sir sa sa post na yan, magkatropa lang kami yan sir. Ngayon yung picture na yan, parang nagharutan lang po. Nakainom kami ng kabarkada ko. Ah, Ganun okay. po yung nangyari. Saan nakainuman lang kayo? As in, kahit tatawag natin yung lalaki na yan sir, willing magharap yan sir. Wag natin Hindi, pataw. sir, yung So katoto- itong hindi, lips, kasi yung kasi, sir, itong yung- nagli-lips to lips kayo, yung ano lang to? katotohanan, hindi lips to lips yun sir. Marami kami dyan Ma'am, magbabarkada lips to lips po. to.
Hindi po, sir. Maliban na lang kung sira na yung mata ko. Oo nga po, sir. Yung mata ko, maayos Hindi. pa rin. 2020 Sir, pa rin po. gusto mo, sir, papuntahin natin yung lalaki? Wag na po. Hindi, para wag na tayo lumalayo dito. Kaya ko sinasabi to, Opo, sir. kasi ma'am, remember, nung pumunta ka sa amin sa una, tinitira niyo pong anak niyo, sinisisi niyo pong anak niyo. Ngayon, ang gusto kong marinig ninyo na merong kasalanan sa pamamahay ninyo at hindi dapat lahat ng sisi sa bata. Kaya nagkakaganon yung bata dahil yung mga parents ay masamang ehemplo. If the parents are good example to the child will not be like this. Opo, sir. Tama po. Opo, sir. Kasi alam niya naman yan, sir, yung picture na yan, walang katotohanan. Okay. Kasi yung ninang niya nga mismo nagpaliwanag sa kanya. Pinost yung ano na yan, yung picture na yan, na parang kami magbabarkada na painom. Maraming tao yan. Pero sa ma'am, picture kahit na yan. naman may barkadahan, huwag niyo na po ulitin yan. Sige, granting na totoo yung sinasabi niyo, yan ay lasing na kayo. Papuntahin dito yung Okay, nag-post niyan o ano Alright, ma'am. para mapag-usapan. Sige, walang katotohanan sabihin na po yan, sir. natin yan. Ma'am, totoo yan. Sabihin natin yung totoo nga walang yan, mali sir. siya yan. Opo, sir. Pero Parang- don't do that again. Kasi yan po ang ginagamit na dahilan ng inyong anak kung bakit siya nagkakaganito. Hindi totoo yan, sir. Talagang parang ginawa niya ng dahilan sa ngayon niya, sir, dahil sa relasyon nila. Gusto niya ipagpatuloy. Kasi sa nangyari lahat, sir, pinasandigan ko na yan siya, sir. Nagharap na kami sa lahat. Yun pa rin yung gusto niya mangyari, sir. Yung makikisama dyan. Okay. Sa ngayon, sir, wala siyang karapatan magdesisyon Zaina. para sa sarili niya. Zaina, dapat iputol mo na itong pagrelasyon kay Susie dahil minor edad ka. Pero kung ikaw nasa tamang edad na, well, discarte mo yan. Okay? Once that you will reach the right age, 18, wala nang pakialam parents mo. Sa ngayon, wala ka pang 18, Zaina, bawal ang pagkipagrelasyon dito sa tomboy, dito kay Mary Susie. Okay? Ikaw naman, Mary Susie, tantanan mo na itong si Zaina dahil kapag hindi mo tinantanan, talagang tutulungan namin tong parents ni Zaina, ipakukulong ka namin. Makukulong ka, promise. Kasi bawal na bawal itong ginagawa mo. Naintindihan mo yan? Okay. Nay, meron kong gusto sabihin sa anak mo? Sana, sir, tutuloy ko talaga na para mabigyan hostisya yung anak ko. Kasi nangyari, sir, 1 month na po nawawala sa akin yan. Gusto ko ipasuli lahat po yung pagkatao niya. Hindi. Yung bata, hindi niyo po pwede idemanda kasi ang gusto ni tata, ididemanda ni bata. No can do. Pero itong si Susie, pwede niyo po idemanda to. Lalo naman may pag-amin dito sa bata na sila magkarelasyon. Merong kaso doon. Pero yung anak niyo, hindi niyo po pwede. Ang gagawin lang po, the most na mangyari dito, siya ho'y kukunin ng DSWD. Okay na sa inyo yun? There po, sa DSWD. So, nandun sa DSWD. Ikaw naman, Zainab, sa DSWD ka. Papayag ka Pwede doon. po ba sa tita ko na lang? Kasi Well, ang magde-design yan is DSWD. Ang DSWD ang gagawa ng evaluation assessment, Zaina. They will make the decision for you because hindi mo pa kaya magawa ng decision na sarili mo dahil paltos-paltos pang decision mo. At evident to that is sumama ka rito kay Susie na hindi dapat. Okay? So, nandiyan may mga gamit mo? Meron ba tayong isang reporter dito? Hindi ka nababalik, Zaina, dito kay Susie. Salamat, Susie, at dinala mo si Zaina rito. Idediretso na namin siya sa DSWD for evaluation and assessment. Okay? Alika rito. Dito ka banda, Jana. So, itong si Zaina, hindi na siya sasama dito kay Susie. From here, didiretso na kayo sa DSWD for assessment. Kung ano yung nararapat sa kanya, kung saan siya ititira. Okay? At syempre, kasama yung mga magulang pag pupunta tayo sa DSWD. Minus dito kay Susie. Okay? Okay na tayo? Sa'yo, Nay? Pero, Nay, diretso ang salita rin to. Kasi sinasabi mo na si Susie ay addict. Nagda-drugs. Opo. Ang sinasabi naman ni Susie noon, siya raw ang nagsusupply ng drugs sa iyo. Ay, hindi Nanay po, din ng anak mo. Ay, paano nagsusupply, sir? Po, nagpapabili po siya sa akin. Tapos mismo sa bahay po niya, sir. Tapos po, dinadala niya po yung lalaki niya dun sa bahay. Niram niya pa po yung susi ng bahay ng ate ko. Kasi nung time na yun, nasa Malabon po kami, sir. Doon niya po dinadala si Ber. Sino yung po isang lalaki niya po. Hindi yung nasa picture, iba Hindi pa yun. po, iba pa po yun. Yung matanda po na operator dati ni Kuya Ricky. Si Ricky pala driver.
Opo. So, operator ni Ricky, dinadala Opo. ni nanay. Dinala niya po niniram niya po yung susi ng ate ko sa bahay. Okay. Tapos doon niya po dinadala yung lalaki niya, ma'am, sir. Tapos Para? dati, doon po sila ewan ko po ano po ginagawa nilang dalawa ron. Dok na. Okay, sige. Ano lang natatay? Tapos po, hindi po kumbaga siya po nagpapabili sa akin, tapos mismo Hindi, sa bahay alam mo po tayo, nila. bakit natin sinabi to? Kasi para maging patas tayo dito, dahil tinitirat ni nanay sa Aksyon sa Tanghali, which is a nationwide television show, tinira niya itong si Suzy na pusher, addict, lahat-lahat na. So, sira-sira siya. Ngayon, may karapatan naman siya, pagkakataon niya, na parang maidepensa sa sarili niya. At ang depensa niya, na, siya ay nagtutulak sa droga, pero isa sa mga tinutulakan niya ng droga, para malaman mo tayo, yung misis ninyo. Yun yung para patas dito. Yun po Hindi wala ho kami pinapanigan dito, wala kami kinikilingan dito. Gusto namin patas para magkaalamanan. Dahil unang pumunta rin si nanay, tinanggap namin. Ngayon pumunta rito si Suzy na inireklamo, tatanggapin din namin. Hindi naman pwede si nanay pumunta rito, ngayon si Suzy gusto magbigay ng kanyang side, itsapwerahin namin, bawal ho yun. Hindi po kami patas kung ganon. Ano po? Okay. So, nagkaalamanan na. Ayaw na ni tate pa mahalungkat. Mukhang hindi matatanggap ni tatay pa yung mga sasabihin mo. Mukhang malaking bomba yan at hindi na kaya ni tatay. Ang importante, ikaw, Zaina, sasama ka na ngayon sa amin, kasama yung parents mo sa DSWD. Okay? Nay, huwag niyo sasaktan tong anak niyo, ano? Tay, huwag niyo saktan. At doon na lang po sa DSWD, magkakaroon ng turnover or kung anong desisyon ng DSWD, kung anong narapat sa kanya. Okay sa inyo, tay? Okay? So, gano'n na lang po. Meron pa kayong gustong sabihin? O sige na, kanina pa si nanay gusto magsalita. Sorry. Meron kayong gustong salita para kay Suzy? Yung nirereklamo ko po sa kanya yung ginawa niya sa anak ko po, sir. Yun ka po. With the help of the DSWD, sasampahan natin ng kaukulang kaso itong si Suzy. Lalo pat may pag-amin po galing sa inyong anak na meron silang relasyon. Yung pag-amin na po yun, pwedeng gamitin po sa korte yun para madiin itong si Suzy. At bawal naman po talaga yun dahil minor siya. Yun lang po na. Meron pa kang gusto sabihin kay Suzy? Wala naman po, sir. Wala ka nang gusto sabihin sa kanya? Okay na? Okay na po, sir. Ikaw, Suzy, wala kang gusto sabihin? Okay. Sige po. Salamat po sa inyong mga pagpunta rito at least nagkaroon ng klaro, nagkaroon ng linaw. Ikaw, Zaina, pwede ka nang sumama dito sa parents mo. Kailangan, gawin mo yung Zaina. Right? Tuloy-tuloy sa DSWD. Ikaw, Suzy, siguro mauna ka na muna, Suzy, umuwi. Sige na. Pwede ka na muna mag-walk out ka na muna rito. Ayokong pagsabayin kayo. Baka mamaya magpanginabot pa kayo doon sa labas. Sige. Odette, si Suzy, samahan mo pababa doon. Hindi sila pwede magpanginabot. Hindi pwede kasi mukhang si nanay Hindi, nanginginig si nanay sa kasi tatay. Hindi sila pwede magpanginabot. Okay. Zaina, wala na si Suzy. Po. Criminal case po yun. Marami hong kaso, hindi ho ako abogado, pero offhand, marami po pwede maikaso sa kanya. Dahil nga po, Paano pag tumago yan, sir? wala ko tayong tumago, pero ang mangyari ho, kapag yung kaso nag-prosper at naakyat na po sa judge, mawawaran po siya. Kahit na magtago siya, mag-i-issue po yung judge ng warrant of arrest para sa kanya, hahanapin natin siya. Kung nagtago siya, yung picture niya ipapaskil natin sa TV station, sa mga newscast ko, sa programa ko rito, para hantingin siya. Yung mga post niya na wanted, i-post natin sa Facebook, delete ang mundo niya. Ganun po mangyari. Okay. Mawawanted po siya. Yung pong police na lang natin sa Women's and Children's Desk ang magpapaliwanag doon sa mga kaukulang kasong pwede maisampa sa kanya. So for now, magsama-sama na muna kayong tatlo papuntang DSWD. Ano po? Okay. Salamat po na sa pagpunta. Tay, maraming salamat at pasensya na tay. Yung mga bagay na narinig na hindi dapat, nagiging patas lang kami dito tay para naman hindi sabihin ng mga tao na kung sinong unang pumunta rito, yun ang pinapakinggan namin. Diba? Siyempre, pumunta siya rito at gusto niya magsalita. Pinagsalita din po namin siya.
para parehong nagkaroon ng nagsalitaan. Then, nasa inyo na po yun, Tay, kung paano timbangin yung mga statement nilang pareho. Ano? Tay, maraming salamat po sa pagpunta, Tay. Nay, thank you po. Okay? Sige. Wanted. Ang importante, nakabalik na si Zaina. Importante si Zaina, nakabalik na. Pero, Odette, yung si Suzy, pinababa nyo na. Escortan nyo si Suzy palabas ng gate ng TV5. Hindi sila pwede magpanginabot. Okay. Tama ka, Nis. Importante, yung bata, makukusto din ng DSWD. The DSWD will make the decision later. I-evaluate naman nila yan. Once na assess masama nila. natin doon, they'll make the decision kung anong narapat para sa kanya. Sila yung mga eksperto pagdating dyan. Alright? And then, Kasi minor Minor Exactly. de edad kasi. and then doon na rin sila magsasampa ng reklamo through the DSWD, tatawag silang Women's and Children's Desk, pupunta rin doon Women's and Children's Desk. So, coordination sa dalawang agency at magde-decide kung anong narapat na kaso pwedeng isampa dito kay Suzy. At least patas ka talaga. Kita mo naman. Yes. Diba? Doon nagkaalaman pala na may mga... Kasi kung nasa action sa tanghali, marami sinasabi si nanay. Itong si CJ, Against itong kay si Suzy, Suzy. against kay Suzy. Pupunta siya rito, sinabi niya sa atin, doon sa research, gusto ko rin magsalita. Pasalitain natin. Pangit naman yun, pupunta siya rito, hindi natin siya pagsalitain, tapos si nanay, pinagsalita natin. Dito, makikita niyo po mga kapatid, patas po yung programa. Always, it has always been fair, and it always will be. Thank you. Alright, at dyan lamang po kayo. Samantalang bahagi pong ito ay niatid sa inyo ng Bittergon na may sangkap na ampalay extract na napatunayang mabisang lunas sa diabetes. Ito po ay tumutulong din sa pagpapababa ng bad cholesterol level at ng blood pressure. At sa mga kaibigan naman po natin ng mga vendors, maaari na po kayong makabili ng payong mula po sa ATC Healthcare. Tumawag lamang sa 0917-562-3333 para po sa karagdagang impormasyon. Mga misis, tayo pong mga Pinoy ay kilalang masisipag at masigasig sa trabaho, pero paano mo magagawa ang trabaho mo kung kulang ka sa energy? Subukan niyo po ang Robust Energy Capsule na may Energy Boost Formula na mula po sa Turin, ginseng, sodium ascorbate, vitamins B1, B6 at B12 at wala po itong caffeine kaya safe gamitin. Gawa po ito sa ATC Healthcare International Corporation. At mga kapatid, ang Organic Acai Berry ay tumutulong para lumakas ang ating katawan at maprotektahan ang immune system laban sa sakit. Organic Acai Berry all-natural nutritious premium health drink from the Amazon rainforest of Brazil. Organic Acai Berry, it's not just a drink, it's a lifestyle. Available na po ito sa mga leading drugstores nationwide. Philippine Standard Time, alas 2:32 ng hapon. May magandang sabon na clinically tested at dermatologically proven na nakakatulong magtanggal ng pimples sa mukha. Ito po ay ang Fungi na sabon, kaya kung meron kang nakakairitang tagyawat sa mukha, mag-Fungi na sabon na nag-aalis ng baho sa katawan sa taglay nito na antibacterial action na pumapatay ng mga mikrobyo up to 86% sa loob ng 24 hours. Kaya kung meron kayong nakakayang amoy sa kilikili, amoy sa paa at amoy sa genital part, para sa mga kababaihan, araw-arawin ang paggamit ng Fungi na sabon. For inquiries, call or text Fungi hotline 0917-580-9035. Ang Fungi na sabon ay mabibili sa mga kilalang butika at supermarket sa inyong mga lugar. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng Davis Paints. Bumili ng Davis Mega Krill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega pa-premyo pa! Per DTI FTEB Permit Number 0676 Series of 2017. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Kati-kati sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap.
Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon, skin cure, Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang paborito mong programa pagkatapos ng aksyon news update mula sa Radyo 5 92.3 News FM. Ang Aksyon News Update ay hatid sa inyo ng Davis Paints. Bumili ng Davis Mega Krill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega pa-premyo pa! Per DTI FTEB Permit Number 0676 Series of 2017. Radyo 5 92.3 News FM. Balita. Aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Ang oras 2:34 ng hapon. Narito ang mga balitang hatid ng Radyo 5. Arestado ang 11 katao na lumabag sa gun ban ng COMELEC kahapon. Linggo nang simulan ng COMELEC at PNP ang pagtatalaga ng checkpoints para sa SK at barangay elections. Nakatakda ang halalan sa Oktubre 23. Tatagal ang gun ban hanggang Oktubre 30. Paalala ni QCPD Director Guillermo Eliazar sa mga pulis, ipatupad ang Plainview Doctrine sa pagsusuri ng mga baril sa mga motorista. Samantala, natagpuan ang bangkay ng batang unang napaulat na nawawala kahapon sa Dinalupihan, Bataan. Natagpuan ang bangkay ng bata sa damuhan malapit sa ilog. Ayon kay Senior Inspector Jennifer Cruz, PIO ng Bataan PNP, bloated na ang biktima ng matagpuan. Nakababa ang pang-ibabang damit ng bata ng matagpuan. Una rito, nakinuod ng telebisyon ng biktima sa tahanan ng kanyang tiyuhin kasama ang 13 taong kaibigan. Inutusan umano siya ng lasing na tiyuhin na bumili ng chewing gum, subalit hindi na siya bumalik pagkaraan ng ilang oras. Hawak na ng PNP dinalupihan ng tiyuhin ng biktima na itinuturing na person of interest. Philippine Standard Time, 2:35 ng hapon. At yan ang mga balita mula sa Radyo 5. Archie Zapanta, saan man, kailanman, kapatid, higit sa balita, aksyon. Aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng Davis Paints. Bumili ng Davis Mega Krill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega pa-premyo pa! Per DTI FTEB Permit Number 0676 Series of 2017. Bakit ang Pilipino, kahit anong bigat ng trabaho, di sumusuko? Para kumita. Para makaahon. Para umasenso. Para sa may tunay na ipinaglalaban, di pwedeng basta-bastang lakas. Kailangan tunay. Kailangan Cobra, ang #1 energy drink. May lakas ng vitamin B complex, taurine, ginseng at inositol na tumutulong para tuloy-tuloy ang laban. Para sa pamilya ko. Pag mahalaga ang pinaglalaban, kailangan mo ng lakas na tunay na maaasahan. Coco Martin po, para sa Cobra. Lakas ng Cobra! Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo. Sa mga araw-araw lumalaban, ito ang para sa inyo. Cobra, may labang ka. Yan na si birthday boy. Anong handa, Daddy? Yung favorite mo. Classmates, party time! Naku, daming bisita. No problem. Discarte lang with CDO Carne Norte. Mac and cheese, spaghetti, Big Mac, pizza pandesal, fries. Ang madiskarte, handa sa kahit anong handaan. CDO Carne Norte, #1 na, mas pinasarap at pinamiti pa versus previous formulation. Mas sulit na pansahog, mas maraming diskarte. The best ka talagahan. CDO Carne Norte, sikretong sahog ng madiskarte. Yan ang mga taga-Section B! Ha? Mga pre, si Rafi Tulfo to. Magandang balita, merang Robust Extreme. Tama ang narinig nyo, Robust Extreme. Mahababang romantic day dyan. Kasama si Mrs. Basta may Robust Extreme. Robust Extreme, super astig ito. Robust Extreme is available at all Mercury Drug and all leading drugstores nationwide. From ATC Healthcare, no approved therapeutic claims. Mahalagang paalala, ang Robust Extreme ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino, ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant, panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya,
pang sports pa. Hi, Mateo Guricelli here. Ang career ko, right combination of the things I love to do. Acting, running races, and singing. Just like my fuel. It has the right combination of what I need. Good performance and a smooth drive. That's why I choose Petron XCS 95 Octane. Formulated with Tri-Action Advantage to give better engine protection and complete combustion for optimum performance versus standard fuels. I choose what's right for me. I choose Petron XCS. Rafi Tulfo po, para sa mga kalalakihang edad 45 pataas for prostate health, Prostamen! Ang Prostamen na may sangkap na saw palmetto, L-arginine at zinc. Kaya pare ko, bukod sa healthy diet at regular exercise, ugaling uminom ng 2 kapsula ng Prostamen bago matulog. Prostamen! The natural dietary supplement for prostate health. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Prostamen ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Buhok na frizzy, hindi saucy. Buhok na dry, hindi saucy. Buhok na walang buhay, hindi saucy. 1 minuto lang ang kailangan para pasiglahin ang iyong crowning glory. Introducing Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Ilagay sa buhok pagkatapos mag-shampoo. Wait for 1 minute. Rinse hair. Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Winner sa lambot. Available in all leading supermarkets, groceries, drugstores, and cosmetics counters nationwide. Distributed by Pagoda Philippines Incorporated. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana at kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. May bagong kasabihan ngayon na ang forma ng cellphone mo ay salamin ng iyong pagkatao. Kaya para wag matawag na badoy, dito ka na sa Cellboy. Pormang in ka sa cellphone accessories. Big time sa pangalan, pero sa presyong iyong makakayanan. Sa Cellboy, 1 to sawa ka sa pagpili ng mga modelo at iba't ibang klaseng disenyong cellphone accessories na gusto mo para palagi kang pormang in. Hindi lang yan. Pagdating sa serbisyo, garantisado para kang celebrity kapag ikaw ay kanilang kliyente. Saan ka pa? Siyempre, sa Cellboy, ang hari ng cellphone accessories. Cellboy is our boy. Sa Cellboy, PI ka. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng gitgitan at bohol-bohol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Marami nang natulungan sa galing at bisa ng iBerry. Isa na dito si Emma Uy. Siyempre, gawain ng guro. Dati-dati, nagsasalamin ka talaga. Lalo na kung gagawa ka ng mga grades, ganyan. Ang iBerry, protektado ka upang iwasan ang pagkakaroon ng katarata, pterygium at astigmatism. Pero nung nag-take na talaga ako ng iBerry, sabi ko doon ko nalaman talaga na, maganda pala talaga ito. Hindi na ako yung sabi mo na kailangan pag sulat ka, suot ka eyeglasses. Ngayon, hindi na. Kaya sabi ko, thank you talaga sa iBerry. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa inyong mga suking butika. For inquiries, dial 0920-585-8415. Take iBerry everyday for poor eyesight. Mabibili sa lahat ng mga leading drugstores nationwide.
Bagot ka na ba sa traffic? Sa mataas na presyo ng gasolina, kapit lang mga kapatid. Kumapit ka sa Clean Fuel. Dito, garantisadong mura na, malinis pa. Hindi lang ito, Auto LPG. May diesel at gasoline din. Premium 95 octane at Euro 4 ito. Kaya siguradong quality. At ang service, the best. Well-trained na mga staff. May canteen, libreng tulugan, at paliguan din. Kaya ikaw at ang auto mo, ipalagang Clean Fuel mo na. Open 24 hours. Clean Fuel. Quality fuel for less. Because your health means everything. Drink organic as a year. It's not just a drink, it's a lifestyle. Organic as a year. If health and beauty is what you seek, healthy purple is what you need. Organic as a year. Organic as a year. Organic as a year. Malagang paalala, ang Organic Acai Berry Premium Blend ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga pre, si Rafi Tulfo to. Magandang balita, merang Robust Extreme. Tamang narinig nyo, Robust Extreme. Mahababang romantic day dyan. Kasama si Mrs. Basta may Robust Extreme. Robust Extreme, super astig ito. Robust Extreme is available at all Mercury Drug and all leading drugstores nationwide. From ATC Healthcare, no approved therapeutic claims. Mahalagang paalala, ang Robust Extreme ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng Ang sakit. programang ito ay hatid sa inyo ng Davis Paints. Bumili ng Davis Mega Krill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega pa premyo pa! Per DTI FTEB Permit Number 0676 Series of 2017. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Wanted sa Radyo 5 92.3 News FM. Wanted. Alright, balik na po tayo at ang bahagi pong ito ay atid sa inyo ng Cellboy. Cellboy is our boy. Pagoda Air Freshener, ang paboritong air freshener ng bayan. Pagoda 1-minute keratin with argan oil. At ng Wensha Spa Center with Eat All You Can Buffet, shabu-shabu and drinks. At patuloy pa rin po na ipinapaalam ng Wensha Management sa kanila pong mga kliyente na ang liti mo lamang pong Wensha ay matatagpuan sa Wensha Pasay at Wensha Timog. At nandito po ngayon si Mr. Victoriano Ulanday. Okay. Kaya po siya andito, Sir Vic. Idol. Oo, para makausap yung kanyang misis na nasa Doha, Qatar. Sige, magandang hapon po, Sir Vic. Si Mrs. ay nasa Qatar, nasa telepono na. Ma'am Geneva Ulanday, magandang hapon po. Ma'am Geneva? Geneva ba? Geneva? Hello po. Ma'am, gusto kayong kausapin ni Mr. Sir, usap na kayong dalawa. Yes, good morning po. Good morning pa po Good dito. morning. Sige po. Sir, kausapin mo na siya. Hello. Ano nangyari sa'yo? Ba't napunta ka dyan? Kasi mong kundito, mong gibuhat diya. Ano nangyari sa'yo dyan? Parang kang timang. Laksan mong boses mo, sir. Para Kasi mong kunda gibuhat diya. Ano lang ginagawa mo dyan, ma'am? Nagtrabaho ako dito. Oh, trabaho ka, pero may lalaki ka dyan. May lalaki ka dyan? Baliw ka ba? Anong baliw? May ebidensya ko dito. May ebidensya ko kayo? Oh, sir. Anong ebidensya meron kayo? Wow ka ra? Ma'am, meron na po siyang ebidensya at nilalabas na po ni sir yung kanyang ebidensya. Ewan ko kung ito po ay nakarating na sa inyong kaalaman. Meron po ditong litrato na itong lalaki po, foreigner ata to, nakasalamin at chick to chick po kayo sa isa pong handaan. Sino ho ito? Chick to chick po. Opo, naka-t-shirt po kayo ng Levi's. Tapos itong lalaki nakasalamin, maiksi ang buhok, military style yung gupit. At yung chick to chick, ibig sabihin yung pisngi po at saka pisngi niya magkadikit. At meron pa rito na kumakain kayong dalawa sa Tupperware. Alam niyo na ito? Siyempre, maalalaman niyo po ito dahil kayo po dahil picture niyo po dalawa ito. Tapos meron pa dito nagpipiknik kayo. Bakit naman po pinarating niya dyan? Hindi naman dapat na kuan. Pwede naman pag-usapan yan kasi hindi naman niya alam kung anong sitwasyon dyan. Ayun.
Hindi Okay. hindi naman niya alam yan eh. Sitwasyon na yan eh. Pakipaliwanag na po sa kanya. Pakipaliwanag na po sa kanya, ma'am. Kaya siya napunta rito kasi gusto niyang ipaliwanag niyo sa kanya kung anong ibig sabihin ng litratong ito. Paano ko po may paliwanag sa kanya? Binlock niya ako sa Facebook, binlock niya ako sa Messenger. Kung gusto niya akong tanungin doon, bakit niya kailangan pumunta pa dyan? Kakahiya siya. Okay. So ayaw niyo po ipaliwanag sa kanya, kay Mister, kung ano po itong picture na ito? Na Ipapaliwanag ko po sa kanya pero hindi po sa off cam po. ano po? Off camera. Off cam lang po. Sige, off camera ka naman po. Hindi naman ikaw nakikita ngayon. Okay po. Sige, Thank you. sabihin niyo na po sa kanya. Yan, kainan lang yan, handaan lang yan. Okay. Bakit ganyan ka? Handaan lang daw ito, sir. Kainan lang ito. Huwag ka mag-alala daw. Birthday yan? Hindi ako naniwala, sir. Hindi ko naniwala na O di ay, huwag yan. kang maniwala. Yung mga Ikaw nakipaghiwalay sa akin, di ba? Sir, Ikaw yung mga chat nakipaghiwalay dyan, sa sir. akin. Una, sinabi mo sa akin, hindi mo sinagot. Oh, nakalagay dito, "Hi, dear. I'm your mom. Find my name is Prince." Sorry, anong oras? Sorry po, sir. May po ako ngayon. May trabaho po ako ngayon eh. So ma'am, ano po ito mga nakalagay dito sa chat? Hindi niyo po, wala ho ito. Friendly chat lang ito. Opo. Wala pong problema yan dyan. Nakiki-add lang yan. Nakiki-add ano lang? Ano problema niya dyan? Wala naman siyang nakikita dyan. Di tanongin niya yung yung mga kasama ko. Sino yung mga kasama ko dyan? Mhm. Okay. So, Kasi may naka-schedule akong G5 ngayon, sir eh. saan po kayo lilipad? Hindi Papunta? Hindi po, sa work ko po, may naka-schedule po ako ngayon alas 10, tapos hindi pa ako galing kasi ako na malengke eh. She told me that she is separated. Sinabi niyo po sa kanya na separated na po kayo? Sinabi niyo po dito sa guy? Kasi nakipaghiwalay na po yan sa akin eh. Nakipaghiwalay siya sa akin, sir. Ayaw niyang sagutin tawag ko. Binlock niya ako sa Facebook at saka sa Messenger. Sir Victorino, patas ako dito kung kayo pala ay separated na, bakit ka pa magsiselos na merong kang nakitang picture si Mrs. na may katabing lalaki, ikaw pala mismo nakipaghiwalay sa kanya? Hindi po totoo sir na kasi blinak mo siya sa Facebook. Yung pagbablock sa kanyang Mrs. sa Facebook, ibig sabihin talagang totoong nakikipaghiwalay na ka sa kanya dahil pinuputo mo na yung line of communication. Kahit kontakin ko siya para sa mga anak namin, hindi ko siya makontak kasi binlock niya ako. Paano ko siya makausap? Minsan tumawag ako sa number niya, sir, nag-load ako, na-expire lang yung load ko dito, hindi ko nagamit. Meron nga naman point si Mrs. Hindi ko siya kinakampihan, sir, ha? Wala akong kinakampihan dito. Lalpat kung mali. Kasi minsan lang ako naglo-load dito, sir, eh. Kasi sandali po, ma'am. Kasi, sir, kung totoo yun, na binablock mo na siya sa iyong Facebook account at hindi na siya makakatawag sa iyo, paano pa siya makakapag-communicate sa iyo? So, ibig sabihin lang yan na ayaw mo na sa kanya kasi ayaw mo na ng open, yung line of communication ninyo, serado na, which means paghiwalay ka na, dapat hindi ka nagsiselos kung meron ka nakita. Hindi po sir, dito yan sir, dito yan. Actually sir, last na akong tawag niya nung last month kapag usap kami pa sir nung kwan. Nag-usap kayo? O sir, last month. Wala na, hindi na ulit. Matanong lang po, ma'am ni Sir Victoriano, sino po itong lalaki ito? Anong pangalan niya po? Friend lang po namin, friend ko pa lang po yan, nakilala ko po yan kasi one time po nag-grocery ako sa mall. Tapos naiwan ko po yung plastic bag ko. Yun po yung tumulong sa akin na i-recover yung plastic bag ko na naiwan ko doon sa upuan ko, na inupuan ko. Okay. Ayun, siya yung sa akin na ito yung plastic bag mo na recover in turn over sa amin. So matapos niya ma-recover yung inyong plastic bag at binigay sa iyo, nag-dinner na agad kayo? Hindi po ganun. Yung dinner na yan po sa lang po yan sa gilid ng mall yan eh. Nung lumabas ako sa mall, taking picture, yun lang po. Kasi so matapos niya may balik yung plastic, sabi niya, kain muna tayo sa tabi. Opo. I see. Tapos meron pa po isang picture dito na nagpipiknik po kayo at sa park. Ano naman po ito? Sa birthday po yan. Sa birthday po. Birthday naman. Siguro matapos maibigay niya yung bag at nagkain kayo sa tabi ng mall. Tapos sabi mo, halika, tuloy tayo dun sa park. Kain naman tayo doon. Tuloy yung pagkakainan doon. Tabi na may park po kasi sa gilid yan eh. Ayun, sabi ko na nga ba, sir. So matapos dun sa maibalik yung plastic bag sa mall na naiwan niya, kumain sila sa tabi ng mall at pagkatapos pinagpatuloy nilang kumain sa park sa di kalayuan. Okay ba sa yung paliwanag na ganun? Sir,
Dahil Hindi maniniwala talaga yan, sir, kasi si Lupe tuwing yan. pa niya, sir, tuwing diop niya, nakikita sila ng lalaki, sir. Okay. Well, Ma'am Geneva, hiwalay na ba talaga kayo? Nakikipaghiwalay ka sa kanya o sino ba nakikipaghiwalay sa inyo? Siya po ang nakikipaghiwalay sa akin, sir. Sinabi niya sa akin na ayaw, yung pag-usapan lang namin tungkol sa mga bata. Kahit natawagan ko siya, sir, tungkol sa mga bata, hindi ko... Ilan ho bang anak nyo, ma'am? 4 po. 4. Ilan taon po yung panganay? 18 po. 18. At yung bunso po? 12 po. Magti-13 ngayong 28. 13. Alam na ho na ba ng mga bata yung nangyayari po sa inyo? Hindi po namin sinasabi kasi ayaw kong sabihin sa mga bata kasi ayaw ko rin na mag-isip yung mga bata ng... Sige. So Sir Victoriano, ano bang gusto mangyari? Ba't ka napunta rito? Para sabihin sa kay Mrs. na bakit siya may lalaki? Or para ikaw makipaghiwalay? Or para sabihin na mag-communicate ulit kayo? Ang gusto ko, sir, ipa-deport siya, sir, dito. Papa-deport siya? Oo, sir. Kasi po itong litratong ito, hindi to sapat na dahilan Kaya po. para mapapadeport po natin itong si Mrs. Maliban na lang, sir, kung meron kang picture, hindi naman silang halikan. Kung halimbawa silang lips to lips, hubot-hubad sila sa kama, sa kwarto, then yung picture na yun pwede natin gamitin para mapadeport siya pabalik. Pero kung ito po ay nagdi-dinner lang sila at chick to chick lang, hindi po sapat na ebidensya ito. Yung mga sir, yung mga chat, sir. Hindi po yan, sir. Ano ba itong mga chat dito? Anong everyday off? Paano ako makalabas dito, sir? Kung everyday off, sabihin niya, wala nga akong pera-pera dito. Nagbabayad pa ako ng mga utang ko. Tapos sabihin niya, bakit lalabas dito? Hindi kailangan labas ka na wala kang pera? Oh, okay. Wala po akong pera dito lagi, sir. Baka akala niya may pera ako. Everyday off ko, makalabas ako kasi may pera ko. Wala po. Wala Puro resibo hawak ko. Okay, sige. Dito sa Facebook ho kasi, chat, hindi ho pa masyado maliwanag dito eh. Wala naman nag-I love you-han sila dito. Wala naman. Wala. Nag-uusap lang tungkol sa mga relationship. Walang sinasabi dito, I love you darling, I love you honey. Kumbaga hindi pa ma-establish na Hindi pa established dito eh. Dito parang flirting lang ito kung talagang babasahin mo ito mga yung chat. Hindi talaga fully established dito na yes, meron nangyayari sa kanilang dalawa. Okay pa kayo, sir? Para mahimatay na si sir. Are you okay, Nahihilo sir? ka ba? Nahihilo ka, sir? Kasi pumipikit-pikit kasi siya. Okay. Okay lang po kayo? Are you sure? Okay. Oh, sir. Punta ka nga dito. Okay ka lang, sir? Okay lang, sir. Okay. Hindi naman talaga maniniwala yan eh. Kasi yun yung niya. Hindi yan maniniwala. Ma'am, bakit hindi nyo na lang ho pag-usapan ito? Bumalik ka Kaya nga na, po, sir, eh. bumalik ka Gusto na po na- muna rito. Alang-alang po sa mga anak ninyo. Kailan ho ba kayo due na bumalik dito magbakasyon? Hindi po, wala pa po. 6 months pa po ako ngayon 6 eh. Hindi po pwede. Hindi pa pwede. Okay. Bakit anuhin ko yung problema dyan na pwede naman namin pag-usapan yan. Sa telepono. Nandito na ako. Alright, ganito. Okay ba sa iyo, ma'am, na pagkatapos ng programa at mamayang gabi, sa mga susunod na araw, mag-uusap kayo sa telepono palagi? Opo, walang problema po. Okay. Sir Vic, okay ba sa iyo yun? From now on? Ano po ba yung gusto niya? Ano po ba yung gusto niya? Makipaghiwalay siya sa akin? Kasi kung makipaghiwalay siya sa akin, sir, willing naman ako makipaghiwalay. Alangan na ipagpilitan ko yung sarili ko sa kanya. Yun naman pala eh. Oh. Ano raw gusto mo? Daling salita, sir. Anong gusto niya? Makipaghiwalay o makipag-communicate? Yun lang. Oo o hindi. Ba, meron pang paghahamon. Oo, hindi lang. Oo, hamunin ko talaga siya, sir. Hinamon ko talaga siya kasi punong-puno na ako sa kanya sa pagsisilos niya. Madali naman daw siya kausap, sir. Anong gusto mo raw? Laban o bawi? Magmubun ako. Ayusin ko buhay ko, sarili ko. Para sa mga Paglaban, anak ko. ibig sabihin, kayo ay magkahiwalay na. Pagbawi, kayo ay Hiwalay na magsasama. talaga kasi nakipaghiwalay na yan sa akin eh. Alangan na may pagpilitan ko sarili ko sa kanya. Ano, sir? Kaya nga ang payat-payat ko dito kasi hindi ako kumakain kasi palagi kong iniisip yung mga bata kasi dahil sa sinabi niya, ayaw ko na sa'yo, makipaghiwalay na ako sa'yo. Okay. Ayaw ko nang Ngayon, mag-contact sa'yo. hindi, sir, sagutin mo yung tanong niya. Magpakalalaki ka rito. Sir. Huwag kang lalambot-lambot. Okay, straight body. Kanina, ninervous na ako. Kala ko himatayin ka yung pala. Baka mamaya, medyo nagmamakaawa effect ka lang. Hindi ka niya napapanood, sir. Kahit na magmakaawa effect ka rito, hindi ka niya nakikita.
ikaw raw gusto makipaghiwalay sa kanya o hindi? Yes or no? Kasi siya madaling kausap. Ano bang gusto mo? Hiwalay o hindi? Sagutin mo siya, magpakalalaki ka, sir. Kasi siya raw madaling kausap at kaya niya mag-move on. So, magkikipaghiwalay ka o hindi? Pag-usapan namin, sir, usapin ko muna siya. So, ibig sabihin hindi? Kami lang, sir. So, ibig sabihin hindi? Okay. Hindi. Ma'am, Bakit hindi? Ngayon sabihin niya hindi. Hindi. Hindi po. Umpisa na nga ako nag-move on dito. Ayoko nang ano siya. Teka muna, akala ko ba kanina sabi mo gusto mo malaman kung hiwalay o hindi. Kasi pag hindi... Oo nga, kaya nga sir gusto kong i-prove sa kanya na sinabi niya sa akin noon na makipaghiwalay siya, nag-move on ako, nag-umpisa na akong nag-move on, tapos ngayon babawiin niya. Kaya ano nga po, yun? laban bawi nga rito, binabawi na nga po niya yun para magsama na ulit kayo. Lunok luwa. Oh. Nilulunok niya po yung pride niya kasi mahal niya kayo. Kung ano man yung... Okay. Di ba? Alang-alang po sa inyong mga anak, lulunukin niya yung kanyang pride. Hindi ba, Pero sir, hindi ka ba napaplatter dyan? Pakumbabaho siya alang-alang sa pagmamahal niya sa inyo? Ito, sa nararamdaman ko ha. Oh. Ano yun? Ito yung totoo, sir. Sige. Sa nararamdaman ko, punong-puno na ako sa kanya, sir. Yung nararamdaman ko ngayon, floating, na hindi ko maano sa kanya na mahalin ko siya ulit or ano pa, kung ano sa amin. Ang gusto ko sa mga bata. Matanong ko lamang Pero po. yung pagmamahal na sinasabi niya na mahalin ko siya ulit na ganyan, wala. Okay. Iwan ko lang, hindi ko masabi. Ma'am, matanong ko lamang kasi kanina pa tayo nag-uusap at ito pong nakasalamin, anong pangalan nga pala nito? Prince po. Anong pangalan niya? Prince? Prince po, Prince. Prince ang pangalan. Okay. Kumusta naman po si Prince? Okay lang naman po siya. Ano lang naman po yan, nakikipagkaibigan lang naman po Wala naman po siyang hindi naman siyang tamang tao na... alam naman niya may pamilya ako, sir. Sinasabi ko naman sa kanya, hindi naman... Pero si Prince naman po, mabait naman siya. Hindi ka naman sinasaktan. Hindi po. Hindi siya nananakit. Hindi, alam ng mga kasama ko yan dito. Malalahanin naman mo siya. Marunong siya mag-alala at kayo, gentleman na ho siya. Gentleman naman. Ako po, layong-layo sa kanya. Malayong-malayo. Okay. Paano pag nagde-date kayo? Ano ho ba siya? Galante o ano ba siya? Or kuripot? Galante naman po. Galante siya. Paano pag nagbigay siya ng mga regalo? Sino mas magaling sa kanya magregalo? Wala pong ganyan. Wala pong ganyan, sir. Mga regalo, wala po. Oo. Pag nanonood kayo ng sine, ano ba mga favorite sine nyo? Yung action, comedy, ano ba? Wala pong sini. Walang mga ganyan po. Wala. Puro lang mga walang nangyayari na ganyan. Dinner lang. Oo, naimbitahan lang po ng mga mga friend na kain o kaya kumain. Kain lang. Tapos malayong mas galante siya kaysa kay Victoriano. Ayan. Galante naman po yung asawa ko Sir Vic, okay na? Okay. So ma'am, ibibigay po namin yung inyong telephone number sa kanya para mag-usap po ulit kayo, okay? Mayroon yan, sir. Mayroon siyang telephone number. Saan niya nakuha yung number ko? Okay. So sir, kanina ka pa hindi umimik dyan, sir. Nakasimangot ka para bang sinuklubang ka ng langit at lupa. Sir. Okay lang po. Okay ka lang? Oo, sir. At least, na liwanagan ka na, sir. So, ma'am, binabawi niya na po yung sinasabi niya sa inyo na pagkikipaghiwalay, kinakain niya na po yung pride niya, alang-alang po sa pagmamahal sa inyo. Yun naman pala po Bakit na po umabot siya dyan? Hindi, pwede naman siyang tumawag sa akin, pwede naman siyang mag-load. Kaya po siguro siya napunta rito. Dahil gusto niya po, ma'am, malaman mo na siya ay nagkikipagbalikan sa iyo at kung ano man yung mga nangyari sa inyo in the past, sir, kalimutan na ninyo. Pwede naman po niya sabihin sa akin na makipagbalikan siya sa akin, sir, na hindi siya makarating dyan. Okay. Sir Vic. Naku, nandito na po yung driver ko, sir. Sorry po. Dyan ang driver mo. Okay. Sige. Salamat po, ma'am. Saan punta niyo, ma'am? Hiniba? Home service po. Hindi pa po ako nakaligo. Sige. Maligo na po kayo, ma'am. Oh my God. Ay, sige. Oh my God, higad. Magandang hapon po, madam, ha? Ingat po kayo dyan. Magandang umaga po, ma'am Hiniba. Salamat din po. Okay. Pasensya na po sa abalan yan, ha? Hindi po. Hindi ko kayo nakakabala sa amin. Okay. Magandang umaga po dyan, ma'am Hiniba. Tanghali na po, alas 9, alas 10 na po. Apo. Ma'am, gusto niyo ba mag-I love you kay Mr. para namang gumanda yung kalooban niya kasi kanina po nakasimangot. Alam naman niya, sir, na mahal ko. Hindi, pakisabi lang po, ma'am. Pwede, pakisabi lang, ma'am, please. Sige. Yung pantalon ko, Maris, basa. Ha? Ano yun? Hindi. Hala, nawa sa washing pa.
God, anong susuotin ko? Hindi, ma'am, ang sinasabi ko po... Sige po, tatawag na lang po ako sa kanya. Pakisabi na lang po, nagmamandali po Sige, talaga ako mag-I love you ka na. Sige na, sabi mo, I love you sa kanya. Sige na, para kalooban na. bilisan mo. Bilisan mo. Hello. Hello? Oo. Ang tawag lang niya. Ano ba nangyari sa'yo? Tawag lang niya. Kaya naman lang, nagbihis pa ako manang. May G5 ako nandun. Pagsulti sa iya na gihigog makita, kana ba? O sige na, mulan to. Maulan to. Sige na. Dagan salamat ha, Maminiba. Okay. Sige po, salamat po. Okay. Sige, sir. Na, kay pagtarong lagi, sir. Kay dili ka man nagsulti ng katarong, kay ikaw man nagsulti na gusto mo lang kipagbuwag ba? O unya, karon di mo na gusto. Pero anyway, sir, good luck sa imuha, sir, ha? Oy, natagbibisay na ako. Good luck sa iyo, sir. At pagdarasal po namin na sana, sir, magka-okay ulit kayo. Alang-alang po doon sa inyong 4 na anak. Ano po? Okay. Sir. Okay ka lang, sir? Oo, sir. Okay na, sir. Sige. Magandang hapon po, Sir Vic. God bless po, sir. Salamat din, sir. Thank you, sir. Thank you. Wanted. Okay, at itong sunod natin, Kaya ang payo ko sa inyo, mga kalalakihan, huwag kayong maghamon ng hiwalayan kung hindi nyo kayang panindigan. Kasi, in the end, ito mangyari, kahiya kayo. Mababawasan yung pagkalalaki ninyo. Yung babae, agresibo, si lalaki, malambot. lalo't may mga Bilang anak, isang no? lalaki, pakita nyo who's the boss, sino ang papantalon sa bahay. Pangit naman yung lalaki ang nakapalda, si Mrs. nakapantalon. Baliktad. Pakita nyo na kayo ay in control. Bilang padre de pamilya, kayo ang nakapantalon. Okay? Good. Hindi yung other way around. Oo. Okay. Baka kayo ang nakapanty shorts. Yan ang mahirap. Okay. Sige, meron tayong bagong Ito, complaint. pinabalik natin to, Idol. Andito siya kahapon, si Jagger Viajador, all the way from Bacolod. Sila kasi ay nirecruit ng isang agency. Actually, kasama niya si Mrs., yung kanyang live-in partner pala, kaso pinaghiwalay sila nung agency. At kaya siya andito, para nga makausap si Mrs. At nakausap natin kahapon, itong si Giovanni Alvarida. Ito ba yung nakausap natin? Kaso mo lang, ayaw niyang ibigay yung address ni live-in partner kasi daw nasa Tagaytay pa siya at wala siyang listahan. Tawagan So, mo ngayon, nga yung police, napakabilis naman ito. Tawagan yung police, pa-aresto natin tong mga taga-Prosperity Manpower. Tawagan yung Women's and Children's Desk, PNP, Odette, CIDG. Mr. Giovanni Alvarida, magandang hapon po. Yes, sir. Ma'am, sir, pakiproduce na nyo na po yung message ni Jagger. Yes. Okay, very good. Ma'am, sir. Kakausapin niyo po, sir? Mas maganda kung makakausap namin si Mrs. Sige. Okay, sir. Ito po. Ito, Mary Jane. Halika. Madali ka palang kausap, Sus Mario Jose. Sige na, ipasa mo ng telepono. Hello, ga. Hello. Hello. Hindi, sandali po. Giovanni. Hello po. Okay, sige. Hello, ga. Sige na, ga. Yes, sir. Yes, sir. Patay mo kasi yung monitor Giovanni. Paano di ba? Nagkakaroon ng feedback. Patayin mo tapos mag-usap silang mag-asawa. Patayin mo na. Okay. Hello po. Sige. Hello, ga. Sige na, ga. Alam mo, hello, speaker mo nga. Hello. Ga. Ga, kabati ka lang, ga. Mary Jean? Hello, sir. Giovanni, patayin mo yung monitor mo. Okay? Patayin mo yung monitor mo kasi hindi sila magkakarinigan dito at nagkakaroon ng feedback. Patayin mo yung monitor mo. Ayan, sir. Okay na po. Okay. Mary Jean. Mary Jean? Sandali po. Pakausap ko po yung asawa. Ito po. Okay. Sige. Patayin mo. Sinasabi ko sa'yo, patayin mo. Yan, nagpi-feedback na. Antigas talaga ng ulo mo, Giovanni. Sipain na kita dyan talaga. Sir, nakapatay na po yung wala pong monitor dito, sir. Okay, sige. Ipasa mo na kay Mary Jean yung telepono. Ito po. Mary Jean? Huwag mo kasi i-loudspeaker. Bakit ka nagikinig? Huwag ka na kasi makinig. Chismoso ka rin Mary Jean. Po? Yan. Mary Jane. Si Jagger na eh. Ganuha naman kayo tagtag gusto Ay, ambot ni mo, Giroy. Umuha ng Ayaw, pag nga na dyan. Kay bawa ka, kay gilanat mga bata. Kwaon ta ka dira.
Gila na itong mga bata mo. Ganina minsan ito gobra dire. Para Hindi, makapadala natay ko obra. nila. Makapadala ka? Pila ka buwan? Ha? Pas mo itong mga anak dito. Yeah, Ako makapadala unta ko. Dire, ha? Ako gani, nangobra ta, na-recruita nila. Hindi. Kasi hindi kayo naintindihan. Ako lang nakakaintindi sa inyo. Yung ibang tao rito sa studio hindi ka naintindihan. Mary Jane, gusto ka na niyang umuwi kasi wala ka naman daw pinapadalang pera. Mary Jane? Kasalanan naman niya yan, eh. Jane? Sandali lang. Gusto mo ba umuwi o hindi? Kasi ilang taong ka na ba, Mary Jane? 24 po. Okay. Gusto mo ba umuwi kay Jagger o ano bang gusto mo mangyari? Ano bang sitwasyon mo ngayon? Ha? Ano po? Pinapauwi ka na ni Jagger. Okay? Gusto niya na bumalik ka na kasi wala ka naman daw pinapadalang pera para sa inyong mga anak. Anong reaksyon mo? Mary Jane? Po? Gusto mo bang bumalik kay Jagger? Payag ka ba? Pinababalik ka na niya? Sabi ko sa kanya, hindi muna. Magtrabaho muna ako. Hindi, wag dyan. Dahil niloko ako dito. Wag. Gusto ka magtrabaho tayo. May trabaho ko ibigay sa inyo. Mary Jane, anong reaksyon? Ayaw, basi, wag kang maniwala dyan. Baka niloko ka lang dyan. Hindi naman. Hindi ka maniwala. Saan ka maniwala? Sa kanila o sa akin? Ha? Sa tinood lang, pero sa asa ko maniwasa ko mo to. Sa kong giobrahan, kaya ano, butan kay kong mga amo diri. Butan ka na eh. Busar ko diri, no? Tamang-tamang. Hindi, sasama ka sa akin o hindi? Ayun. Bahala ka. Makinig ka, sasama ka sa akin, hindi? Hindi. Tangin na mo ang anak. Wag po kayo mo. Hindi ka manawa sa anak mo. Kung hindi ka sasama sa akin, uwi ka doon. Kung gusto ka magkiwalay sa akin, uwi ka. Magkiwalay lang tayo dahil dito sa trabaho. Oy, Diyos ko niyo, oy. Gusto tayo magkita? Sir, matulungan po kayo mo, sir. Magkita kami dalawa, sir. Sir, una, hindi kayo kasal. Pangalawa, nasa tamang edad na po ito si Mary Jane. Hindi po natin pwedeng pilitin siya doon sa kagustuhan ninyo. Dapat po mutual. Yung gusto nyo, gusto rin niya. Hindi pwede yung gusto nyo, ayaw niya, tapos masusunod yung gusto mo, no can do. Jane. Pwede siguro makiusap ka. Mary Jane, nakikinig ka ba? Umiyak siya, humagulgol siya, nagmamakaawa siya, alang-alang sa inyong mga anak. Pakinggan mo yung panawagan niya. Itagalog niyo, sir, para maintindihan namin kayo. Jane, maawa ka sa akin. Ayaw mo sumama na sa akin. Ha? Di ba dalawa tayo maghanap ito para magtulungan? Sabi mo malaki ng anak natin, magtulungan tayong dalawa. Tapos niloko ako, gusto ko. Alis ka dyan, baka lukuhin ka lang. Amo mong mabait dahil bininta ka ng agency natin. Alam ko yun. Di ba? Nandun pa tayo sa agency natin, pinapirma tayo kahit di natin utang yun. Mary Jane. Di ba? Umiyak pa nga tayo Okay. pag alis natin. Mary Jane, request niya, bumalik ka na sa kanya at hanapan ka rin ng trabaho. Ano naman yung trabaho niya? Gusto niya para sa akin nga. Umiyak Jen, na rin siya. Ano ra? Pero Jen, huwag ayaw mo sa akin, kausapin mong mama mo. Iuwi kita doon sa maayos. Doon kita nakuhay. Tapos ni mo digiri, mo rin ang sala. Ako dire. Sala kayo na ako. Maamon dire, kabut nung ko gusto kabuhan dire. Okay, ito, ganito. Mary Jane, payag ka ba na pagharapin ko kayo, sasamahan naming si Jagger dyan sa inyo para makapag-usap kayo face to face? Kasi iba yung sa telepono, iba yung magkaharap kayo. Payag ka ba, Mary Jane? Mary Jane? Mary Jane? Hello, Mary Jane? Hindi po eh. Ayaw mo siya Baka makaharap? tinakot lang yun, sir. Totoo yun, sir. Ayaw mo siya makaharap? Ayaw mo siya Pagdating makita? naman dito, sir, umiyakan pa kami, sir. Mary Jane? Po. Ayaw mo siyang makaharap? Sasamahan namin siya dyan sa iyo para magkausap kayo. Face to face. Kayong dalawa lang. Okay sa iyo? Ba't ka umiyak, Mary Jane? Ba't ka umiyak? Alam ko mo, tinakot na nila yun. Mary Jane, umiyak ka ba? Hindi po. Hindi ka umiyak. Wala bang pananakot dyan sa iyo? Naman po. Maniwala kayo, kausapin kita ng harapan. Para makita ng mga tao. Huwag nang sa telepono. Mary Jane, Po. mukhang kawawa itong si Jagger.
Kanina pa siya umiiyak, kumagulgul na siya. Nagmamakaawa siya sa iyo. Gusto ko na magpadala ng pira yung pinahanap kita dito. Sobrang 2,000. Pinadala ko na sana sa anak natin. Sabi ng mama mo, huwag na, hanapin mo ng asawa mo. Dahil mag2 buwan na, hindi ka na nakatawag doon. Ano bang nakain mo? Tinakot ka ba nila? Hindi naman ako tinakot. Bakit di ka nakatumawag doon? Mayroon naman cellphone dyan, di ba? Wala naman cellphone dito. Bakit di ka tumawag? Wala naman kasi nung Okay, ganito. Ako, Kasi ayos, kami tapusin ko to. cellphone. Tapusin ko na. Mary Jane, ipasa mo yung telepono kay Giovanni. Tatapusin ko to. Pakipasa yung telepono kay Giovanni. Mary Jane? Yes, sir. Si Giovanni na po ito. Okay, Giovanni, ganito. Kasi merong akusasyon si Jagger na Yes, sir. tinatakot nyo itong si Mary Jane para maging maayos, maging transparent, maging maliwanag na walang pananakot sa parte ninyo. Dalhin nyo dito si Mary Jane sa TV5 tomorrow at magkaharap-harap tayong lahat dito. Makakaharap namin si ikaw, si Mary Jane at si Jagger. Para magkaliwanagan na talagang walang pamumuwersa. Okay? Walang problema yan, sir. Walang Okay. problema. Sige. Bukas ng 2:00, pumunta ka rito, dali mo si Mary Jane. Na kapag sinabi ni Mary Jane na hindi ako pinipwersa ni Giovanni at gusto ko pa rin bumalik sa Prosperity Manpower din, pakakawala namin siya. Kasi hindi naman namin siya pwedeng pilitin. Naintindihan mo? Yes, sir. Okay, sige. Para magkaliwanagan, 2:00 bukas dito, dali mo si Mary Jane, okay? Ito yung opisina niya, sir. Pakiano na lang po yung address. Sige, wag mong bitiwan yung telepono, kakausapin ka ni Carol, okay? Okay, sir. Salamat, Sir Giovanni, ha? Salamat. Okay, sir. Okay. Jagger, bukas, balik ka rito 2:00. Pagharapin ko kayo ni Mary Jane kasama yung agency. Magkaalamanan, okay? Sir, pinatulog na ako sa autor, sir. Wala na. Okay, wag ka nang umiyak. Wala kasi siyang matutulugan. Kasi... wala kang matutulugan dito? Ginastusan na ko nila dito, sir. O, sige. I-check-in kita sa hotel. Sige. Cheska, samahan mo dun sa booth. Tawagan mo yung office. Tawag mo si Fritzy. I-check-in siya sa hotel. Sige, i-check-in ka namin. Akong bahala sa lahat. Okay? Salamat. Sige po. Sige po. Wanted. Okay. At ngayon naman, punta tayo sa isa pang mag-news break muna ba? Okay, sige po. Kami po ay magbabalik mga kapatid. Samantala, hanap nyo ba ay honest at magalang na driver, malinis at bagong masasakyan? Mag-Grab ka na. Dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. At ng Prostamen Herbal Dietary Supplement for Men at ng 3K Battery Dare to Compare at ng JNT Plasticware, ang paborito mong plastic, sumubaybay sa JNT Plasticware Facebook para po sa mga exciting contest promos at mga bagong produkto. At binabati nga po pala muna natin itong si Miss Dimpy Fernandez, yung ating kasamaan dito, ng happy birthday today. Happy birthday! At si Doktora Marie Chris Lim, isa po siyang ophthalmologist, ay binabati, yung kanyang mami, si Mami Lilia Yu ng My Trend Optical, dyan po sa may San Juan, lagi pong nakikinig sa atin. Salamat po, Mami Lilia Yu ng My Trend Optical. Thank you! At syempre mga kapatid, tanghali na pero inaantok ka pa rin ba? Dahil ba yan sa pagod, puyat at stress sa trabaho? Mag-Robust Energy Capsule. Ito po ay may energy boost formula na mula po sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamins B1, B6 at B12. Kasabay po ito ng tamang diet at exercise. Wala po itong caffeine, kaya siguradong safe gamitin. Gawa po ito ng ATC Healthcare International Corporation. At mga kapatid, ang Organic Acai Berry ay tumutulong para lumakas ang ating katawan at maprotektahan ang immune system laban sa sakit. Organic Acai Berry, all-natural, nutritious, premium health drink from the Amazon rainforest of Brazil. Organic Acai Berry, it's not just a drink, it's a lifestyle. Available na po ito sa mga leading drugstores nationwide.
Philippine Standard Time, alas 3:18 ng hapon at may magandang sabon na clinically tested at dermatologically proven na nakakatulong magtanggal ng pimples sa mukha. Ito po ay ang Fungi na sabon, kaya kung meron kang nakakairitang tagyawat sa mukha, mag-Fungi na sabon. Nag-aalis po ito ng baho sa katawan sa taglay nitong antibacterial action na pumapatay ng mga mikrobyo up to 86% sa loob ng 24 hours. Kaya kung meron kayong nakakayang amoy sa kilikili, amoy sa paa at amoy sa genital part, para po sa mga kababaihan, araw-arawin ang paggamit ng Fungi na sabon. For inquiries, call or text Fungi hotline 0917-580-9035. Ang Fungi na sabon ay mabibili sa mga kilalang butika at supermarkets sa inyong mga lugar. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng Davis Paints. Bumili ng Davis Mega Krill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega pa premyo pa! Per DTI FTEB Permit Number 0676 Series of 2017. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Davis Paints, the #1 paint exporter. Basta pintura, hanapin ang Tatak Davis. Naintindihan ko sa buhay, di maiwasan ng happy-happy. Inom dito, kain doon, lalo kung ang dahilan ay selebrasyon. At alam kong epekto at sakit na dulot ng gout dahil sa sobrang pag-inom at pagkain na mayaman sa purine. Itong purine na ito ang nagpapataas ng uric acid sa ating katawan. Masakit yan. Gouty arthritis ang tawag dyan. Sa isa lang ako nagtitiwala, Urex. Kasama ng tamang diet at regular exercise, nakatutulong ang Urex na may sangkap na bromelain at celery seed. Sa Urex, ramdam kong ginhawa. Para sa diretsyong trabaho at diretsyong selebrasyon, mag-Urex na. Take 1 capsule after meal. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Urex ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang paborito mong programa pagkatapos ng Aksyon News Update mula sa Radyo 5 92.3 News FM. Ang Aksyon News Update ay hatid sa inyo ng Davis Paints. Bumili ng Davis Mega Krill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega pa premyo pa! Per DTI FTEB Permit Number 0676 Series of 2017. Radyo 5 92.3 News FM. Balita. Aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Ang oras 3:20 ng hapon. Narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Naghain ng guilty plea si dating Tawi-Tawi Governor Sadicul Sahali sa Sandigan Bayan sa paglabag sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials. Ito ay dahil sa maling entry sa kanyang Statements of Assets, Liabilities and Net Worths o SALN. Ayon sa Office of the Ombudsman, guilty ang inihain ni Sahali sa 6 na paglabag sa Republic Act 6713. December 2015 nang kasuhan ng Office of the Ombudsman ang dating gobernador sa non-compliance sa paghahain ng SALN. Hindi rin umano nilagdaan ng Notary Public ang SALN ng dating gobernador noong 2007 hanggang 2011 at wala namang lagda ang kanyang SALN noong 2012 at hindi rin umabot sa deadline ang kanyang paghahain. Philippine Standard Time, 3:20 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 5. Archie Zapanta, saan man, kailanman, kapatid, higit sa balita, aksyon. Aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Ang Aksyon News Update ay inihatid sa inyo ng Davis Paints. Bumili ng Davis Mega Krill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega pa premyo pa! Per DTI FTEB Permit Number 0676 Series of 2017. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Davis Paints, the #1 paint exporter. Basta pintura, hanapin ang Tatak Davis. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Ito ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana at kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Big Soto po, nagsasabing iba na ang mataas ang marka.
100% tayo sa Davis Sun & Wayne Elastomeric Paint. 100% acrylic, kaya madali sa linisan. Di basta kumukupas sa arawan. Nababanat sa init, bumabalik sa lamig. Yan ang elastomeric, sumasabay sa panahon. Marami pang kulay na mapagpipilian. Kaya para sa akin, Davis Sun & Wayne ang bossing sa elastomeric paint. Basta pintura, hanapin ang tatak Davis. Bumili ng Davis Mega Krill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega pa premyo pa! Per DTI FTEB Permit Number 0676 Series of 2017. Saklolo! Kailangan na pinturahan ng bahay ko! Gumamit ng Davis Mega Krill 500 White dahil maputi-maputi ang Mega Krill, maputi-maputi ang Mega Krill, maputi ang Mega Krill. Makatawan ng Mega Krill, makatawan ng Mega Krill, makatawan ng Mega Krill. Hindi maamoy ang Mega Krill, hindi maamoy ang Mega Krill, hindi maamoy ang Mega Krill. Magaling ang Mega Krill, magaling ang Mega Krill, magaling ang Mega Krill. Basta pintura, hanapin ang tatak Davis. Bumili ng Davis Mega Krill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega pa premyo pa! Per DTI FTEB Permit Number 0676 Series of 2017. Big Soto po, nagsasabing iba na ang mataas ang marka. 100% tayo sa Davis Sun & Wayne Elastomeric Paint. 100% acrylic, kaya madali sa linisan. Di basta kumukupas sa arawan. Nababanat sa init, bumabalik sa lamig. Yan ang elastomeric, sumasabay sa panahon. Marami pang kulay na mapagpipilian. Kaya para sa akin, Davis Sun & Wayne ang bossing sa elastomeric paint. Basta pintura, hanapin ang tatak Davis. Bumili ng Davis Mega Krill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega pa premyo pa! Per DTI FTEB Permit Number 0676 Series of 2017. Mga tol, naghahanap ba kayo ng dagdag kita? May nakausap akong driver ng Grab. Aba, okay palang kita sa pagmamaneho. Ito pa, siya ang bahala kung anong oras siya bibiyahe. Pwedeng full-time o part-time. Hawak mo talagang oras mo dito. Nakakatuwa din kasi malinis at bago rin ang mga sasakyan sa Grab. Kaya sa mga nakikinig dyan ngayon, kung nagmamaneho kayo at naghahanap kayo ng dagdag kita, subukan nyo mag-Grab. Kaasenso mo ang Grab sa buhay. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon. Skin Cure Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana't kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon. Skin Cure
Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Mga pre, si Rafi Tulfo to. Magandang balita, merang Robust Extreme. Tama ang narinig nyo, Robust Extreme. Mahababang romantic day dyan, kasama si Mrs. Basta may Robust Extreme. Robust Extreme, super astig ito. Robust Extreme is available at all Mercury Drug and all leading drugstores nationwide. From ATC Healthcare, no approved therapeutic claims. Mahalagang paalala, ang Robust Extreme ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hinahanap niyo ba bateryang matibay? Tunay na pang matagalan. Salubungin ang pagdating sa sasakyan mo ng 3K battery. I-start agad. Talagang maasahan. Iwas tirik, iwas multa, iwas hold up pa sa daan. Totoong kasangga sa araw-araw na hanap buhay. Kaya mga pare ko, magpalit ka na ng kaibigan. 3K battery. Walang iwanan. Dare to compare. Sabado nights, prepare sa nasarap na hanap natin. Let's go! Sabado nights, sarap na uring sa atin. Anumang araw, Sabado nights na. Mag San Miguel Pale Pilsen na. Sarap ng uring, sarap ng totoo. Siyempre, anumang araw, Sabado na. Sabado nights. Drink responsibly. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa'yo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon. Skin cure, Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Mga pre, si Rafi Tulfo to. Magandang balita, merang Robust Extreme. Tama ang narinig nyo, Robust Extreme. Mahababang romantic day dyan, kasama si Mrs. Basta may Robust Extreme. Robust Extreme, super astig ito. Robust Extreme is available at all Mercury Drug and all leading drugstores nationwide. From ATC Healthcare, no approved therapeutic claims. Mahalagang paalala, ang Robust Extreme ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana't kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Mabuhay ang Tiger, honey mo! Ingat sa pag-drive, ha? Honey, mababangga tayo! Saan? Kapag malabo ang mata, walang forever. Get your eyes checked at EO Executive Optical for state-of-the-art facilities and expert eye care. Kapag malinaw ang mata, may forever. Love your eyes. Marami nang natulungan sa galing at bisa ng iBerry. Isa na dito si Emma Uy. Siyempre, gawain ng guro. Dati-dati, nagsasalamin ka talaga. Lalo na kung gagawa ka ng mga grades, ganyan. Ang iBerry, protektado ka upang iwasan ang pagkakaroon ng katarata, pterygium at astigmatism. Pero nung nag-take na talaga ako ng iBerry, sabi ko doon ko nalaman talaga na, maganda pala talaga ito. Hindi na ako yung sabi mo na kailangan pag sulat ka, suot ka eyeglasses. Ngayon, hindi na. Kaya sabi ko, thank you talaga sa iBerry. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa inyong mga suking butika. For inquiries, dial 0920-585-8415. Take iBerry everyday for poor eyesight. Mabibili sa lahat ng mga leading drugstores nationwide.
I am what I choose. I choose to keep fighting, To carry on. to live courageously. TV5 pushes me to be what I want to be. It encourages me. It inspires me. TV5 keeps the fight in me burning. I choose TV5. I choose courage. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center in Reliance, Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa radyo. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Alright, balik na po tayo sa Wanted sa Radyo, ang kakampi ng mga inaapi at meron pala tayong dapat pasalamatan. Yung tumulong dito sa kaso nga nitong si Jigger Idol kahapon at kaya pala siya napunta dito, di ba mag-asawa nga silang nirecruit mula Bacolod ng isang agency, ito ang Prosperity Agency, pero pinaghiwalay sila ng trabaho. Okay. So ang tumulong nung umalis dun sa, o tumakas dun sa kanyang amo sa Tarlac, itong At nagkupkup. si Jigger, at ang nagkupkup ay si SPO2 Alexander Siron ng Tarlac City PNP. Kung nakikinig po kayo, SPO2 Alexander Siron, napakabuti niyo pong pulis. Sana po lahat ng pulis sa Pilipinas katulad niyo aasenso yung ating peace and order situation. SPO2 Alexander Siron, Tarlac City PNP, mabuhay ka sir. Palakpakan mo niyo. One more time, SPO2 Alexander Siron, pinupuri po namin kayo dito sa Wanted sa Radyo dahil po sa kabutihang kalooban ninyong pagtulong doon kay Jigger. Mabuhay ka SPO2 Alexander Siron ng Tarlac PNP. Okay. Okay, at si Miss Joy Aloy andito ngayon para makuha na yung kanya mga pinsan na mga kasambahay sa amo na gusto na rin daw pong umalis pero ayaw din naman na payagan ng amo. Dalawang kasambahay ito, no? Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Joy. Magandang hapon po, Sir Rafi Tulfo. Rekta na tayo kay Amo. Agnes Salvador, Amo. Magandang hapon po, Amo. Ma'am Agnes. Ma'am? Miss Salvador? Opo. Rafi Tulfo po sa Radyo 5. Andito po. Ay, opo. Magandang hapon po, Opo. Sir Si Rafi. Joy Aloy. Opo. At- Hindi ko po siya kilala, sir Hindi nyo kilala. Pero si Michelle at Ruby, nandiyan po sa inyo ngayon? Michelle, ano po? Michelle Bentoso at Ruby Lagoy. Opo, sa akin po. Okay. Gusto na raw po nilang umalis. Ay, hindi. Sa inyong Ito poder. po, gusto niyo po makausap itong sinasabi niyang Michelle Bentoso? Sige po, pwede makausap? Opo, ito po. Sige. Kausapin natin. Si Michelle Bentoso. Hello po. Hello, Michelle. Po. Okay. Gusto kong kausapin ni Joy. Joy, bagong lahat, kano-ano mo si Michelle? Magandang hapon po. Hindi, kano-ano mo siya? Yung mama niya po, pinsan ko po. Okay, sige. At saka po, isa po akong tribal secretary po sa aming barangay. Sige po, kausapin niyo na si Michelle. Michelle, Hello, ate. pagbisaya ha. Unya na nako i-translate. Giunsa man kanila din ha. Unsa inyong sitwasyon din ha. Okay. Ha? Okay lang naman, Midrite. Kuhan Okay. lang. Sila mama raman. Paminaw ha. Ang imong mama nagreklamo nga ginatreat mo din ha. Dili mo pagawason kay pabayaran mo, ingnon mo nga mangawat mo kung muuli mo. Naay statement imong mama gipadala sa ako ha. Naapod ko'y authorization gikan sa barangay captain nga kamo nigikan sa inyong balay wala kabalo na imong ginkanan. 2013 pa mo, 5 years na mo nagtrabaho tapos karon moingon mo guwa mo'y kwarta Okay, unya ako na. Michelle, Hello po. naintindihan ko lahat ng sinasabi ni Joy. Opo. So, pagbisaya, kung nahadlo ka, tinuod o dili? Hindi ka naman naintindihan na amo mo, tinuod o dili? Dili ba na, tinuod. Dili tinuod. na tinuod, sir. Kuhan lang, ayaw lang naman, Midri. Ha? Ayaw lang ang pagtrato sa mga amo. Michelle, Okay. sir. Michelle, Opo. ang imong mama nagreklamo sa tribal, yung tribal po doon sa amin. Nagreklamo. Sandali lang. Ma'am, para maging patas naman tayo rito. Kasi nagsasalita na mismo si Michelle. So, Michelle, ikaw ba nagreklamo at sumulat ka sa nanay mo at sinabi mo sa nanay mo yung problema dyan? Ay, hindi po. Nakausap ko lang po yung nanay ko. Sabi ko lang po sa nanay ko na mag-aaral ako dito. Tapos sabi po nila na
Bahala daw ako kung anong gusto ko. Ilang taong ka na ba, Michelle? Ilang taong ka na? 21 po. 21, nasa tamang edad na. Now, one more time, ayaw pagka-hadlock. Okay? Now, tinuod ba ka ng gisulti ni Joy na ginamalupitan ka dinha ng imong amo o dili? Dili, wala man malupitan diri. So, okay ang imong sitwasyon diha? Okay lang po, okay lang po. Okay. Well, Ma'am Joy, hindi natin pwedeng pilitin kasi nasa tamang edad na rin siya. Siya mismo nagsasabi, okay raw ang sitwasyon niya. Michelle, naalang ko hangyo sa imo ha. Nigikan ko sa Davao karon pa lang ko naabot. Tuyo lang nako nga mauli ka sa imong gidikanan. Okay man imong sitwasyon o dili, mauli ka didto kay imong gidikanan na bala ka na sila gipadala nga sulat dire. Kay dili sila kaasikaso tungod kay sa kawadon. Okay. Ang sinasabi ni Joy, doon sa mga hindi nakaintindi, pumunta rito si Joy para galing pa ng Davao, na kararating lang niya, for the purpose of sunduin itong si Michelle dahil nga sa request ng nanay. Narinig mo, Michelle? Opo, narinig ko po. Okay, ikaw lang sinadya rito ni Joy kasi may habilin yung nanay na sunduin ka. Payag ka ba? Ganito po kasi yun, sir. Wala namang okay lang po yung patrato ng amo ko. Yung lang po, gusto lang po ng amo ko. Pabayaran. Ma'am, Michelle, para mapabilis tayo dito. Opo, sir. Payag ka ba na ikaw ay sinusundo na ni Joy sa utos ng iyong nanay? Pwede rin naman po kung gusto nila. Basta bayaran lang po yung utang ko po. May utang po kasi ako eh. Okay. Hindi po ako pwede nakuha ko na. Magkano yung utang mo dyan? Mahigit po, 2,000 po. 2,000. So kung mabayaran yung 2,000, so uuwi ka na. Okay na sa'yo? Opo, gusto nila po. Sino may gusto? Kung gusto nino, gusto ng nanay mo o gusto ni mamo? Kung yan yung gusto po nila, di okay. Okay. Sige. Gusto mo nang umuwi. Kasi kung 2,000 lang yung utang mo, ako nang babayad para makauwi ka na. Kasi po lagi na lang po siya nagreklamo. Napapagod na rin po ako eh. Pero sabi ko naman po sa kanila, okay lang ako dito. Hindi nga. Agnes, Michelle, kasi kung gusto mo nang umuwi at ang problema mo ay yung 2,000 utang mo, ngayong araw na ito, papadala ako ng 2,000 sa reporter namin para bayaran yung utang mo nang makauwi ka na sa nanay mo. Naintindihan mo yan? Sige po. Okay. Sige. Kausapin ko na si amo. Pati si Ruby kasama? Opo, si Ruby po, may anak po siya na naiwan doon sa kanila. Tapos sabi po ng mama, andyan po yung statement ng si mama Ruby, ni Ruby. magkamag-anak din ba? Magkamag-anak ko si Ruby. Magkamag-anak po. May anak po si Ruby na naiwan doon sa mama niya. Maliit pa po. Tapos hindi po siya nagpapadala ng pera. 5 years na nagtatrabaho. Tapos ngayon sinasabi may utang. Laging may utang. Laging may utang. Okay, yun ang sige, sinasabi ko, lagi ng amo. Michelle, paano ka nagkautang, Michelle? Pala. Opo, kasi ganito po kasi yun. Pwede naman ako umuwi. Kaso nga lang po, kito naman po sila. Hindi, kaya nga Michelle, tama nga naman, may point tong si Joy. Matagal na kayo nagtatrabaho dyan, wala kayong napapadalang pera sa inyong mga kamag-anakan sa probinsya, pero sa kabila niyan, may utang pa rin kayo. Paano nangyari? Ganito po kasi yun, sir. Nagpapadala po kami doon sa magulang namin. Gustuin man nilang umuwi kami. Paano kami uuwi kung magpapadala naman sila? Nagpapadala ka ba ng pera sa nanay mo? Opo, nagpapadala po. Bago lang po eh. Okay. Nagpapadala pala. Ma'am Joy, hindi naman po natin pwedeng kontrahin lahat ng sinasabi niya. Wala ka namang ebidensya, di ba? Puro sat-sat lang tayo. Okay. Ito po sa akin, sir. May video po yung mama niya dito. Yung nakikiusap po talaga siya na gusto niya talagang paalisin na yung anak niya dyan. Okay, sige. Kasi hindi niya po I-play alam natin kung... video. Ano bang nakalagay sa video? Gusto mo pakinggan yung video, Michelle, ng nanay mo? Mama niya mismo. Sige, pakinggan ko po yung video. Pakinggan mo? Sige, ito. Opo, sir. Pakinggan mo ha. Ito. Ano to? Para makatulong ka raw sa kanya. Sir, akong anak dito sa Manila. Wa makauli. Naglakaw siya, wa man ang hit sa... Ay, teka muna. May nagdidikta eh. May nagdidikta. Ayun, may nagdidikta. Ano po kasi, hindi masyado siya marunong magbisaya, yung mama niya. Ano bang salita ng nanay?
Kasi lumad kasi yan sila, sir eh. Lumad. IP sila, walang mga grado to, sir. Kaya nga ako na lang yung inutusan nila. Okay, akala ko. Tribal group. Tribal group. Sa tribal po. Kausapin ko na, Michelle, yung amo mo. Sige po, sir. Bakit ka umiiyak? Oo nga. Sa tingin ko, meron ngang may nangyaring hindi maayos diyan sa bahay. Kasi kung 5 years nga naman. Agnes? Ate, kausapin ka. Hello po. Hello? Ma'am. Hello? Opo. Ma'am Agnes. Opo, sir. Ma'am, ganito po ang gagawin natin. Opo. Base sa pakikipag-usap ko kay Michelle, Opo. meron po talagang kagustuhan on her part na makauwi na sa probinsya para masunod yung kagustuhan yung kanyang nanay. Opo. Ang problema ay doon sa 2,000 utang niya. Paano siya nagkaroon ng utang ng 2,000? Gusto ko lang humalaman. Ano po, yung pag po nagpapadala ng pera doon sa tatawag po yung mama niya. Tapos po, sasabihin niya, padalan mo ko. Sasabihin naman po niya sa akin, ate, pahiramin mo muna ako. Sige ka ako, wala namang problema. Basta po nanghingi yung ina, kahit po wala pang kaswelduhan kasi po may mga binibili din sila sa sarili nila. Magkano bang sweldo ni Michelle sa inyo? Kasi po ganito, Mama, sir. magkano ang sweldo ni Michelle? 1,800 po. Magkano? 1,800. Jesus Mariosep. Hindi po, ganito po, sir. Ganito po. Paliwanag ko po muna. Hindi, di ba? Wag na, wala na. 1,800 ang sweldo niya kada buwan. Opo. Ma'am, bawal yan. Wala nang 1,800 ngayon sa kasambahay. Sir, pakinggan niyo po muna naman ako. Kasi po, itong dalawang to, isa lang po ang kailangan ko. Ngayon po, punta po sila dito. Ayaw po nilang maghiwalay. O kaya nga ma'am, kung sa tingin mo pabigat silang dalawa, din pakawalan mo na silang pareho kasi Noon ko pa po, sir, pinawawalan. Good. Noon po may kumukuha sa kanila, sinabi ko po kay Michelle, kung gusto mo doon ka, kasi hindi ko kayang ibigay. Nagpunta pa po yung mama niya dito, sabi ko nga sa kanila, nagpunta po, nakarating dito. Sige. Hindi ko po, sir, binabawal kung ano. Okay, good. Sige. Tapos po gusto niyang mag-aral, sige mag-aral ka, hindi ko babawasin yung pera mo. Buo pa rin ibibigay ko sa iyo yun. Pero kung mag-aaral ka, sige, pinapayagan ko po. Mag-i-enroll po siya sa Lunes sa Monday. Ma'am, walang patutungan ng 1,800 na eskwelahan. Opo, sa akin naman po, sir, kung saan niya gustong pumunta, okay, malaya po sila. Kaya nga ma'am, sabi mo, go ahead, mag-aral ka, baka naman malubog na siya ng utang sa iyo, sa 1,800 na sweldo niya, kulang yan, pambili lang ng tsinelas yan. Hindi po, ako naman po ang nag-shoulder nung sa pag-aaral niya, hindi naman po Hindi ma'am, pag-shoulder tapos ikakaltas mo rin sa kanya, gagawin mo utang niya. So bago siya makaalis, pag-graduate niya, baka mamaya, habang buwan na siya maninilbihan sa iyo dahil sa tuition na sinolder mo. Hindi po, sir, hindi po. Hindi po. Sige ma'am, para matapos na tayo. Ma'am, si Michelle, gusto niya pong umuwi, payagan natin umuwi. Ngayon, kanina nangako ako, sasagutin ko 2,000, pero bago ko sagutin, kailangan ma-account muna natin bakit nagkaroon siya ng utang na 2,000. Sige po. Kausapin niyo po si Michelle. Hindi nga, ma'am, sabi nga niya, willing siyang umuwi kung yun ang gusto ng nanay niya, pero natatakot daw siya umalis, nagkakaroon siya ng pag-alinlangan kasi may utang nga siya. So parang meron kayo pinanghawakan sa kanya na hindi siya makaalis dahil sa kanyang utang. So tinatanong ko ngayon, bakit siya nagkautang ng 2,000? Kasi sabi ko kanina, sasagutin ko yung 2,000, makalis lang siya. Pero bago ko sagutin, gusto ko ipaliwanag mo na maayos sa akin, paano siya nagkaroon ng utang na 1,200 at saka bakit 1,800? Kung tutusin, ngayon ako pang maniningil sa iyo. Kailangan dagdagan mo yung sweldo niyang 1,800, ikaw pa ngayon may utang kung magkukwentahan tayo. So babawiin ko na yung pagbibigay ko ng 1,200, orderan kita na may utang ka pa kay Michelle dahil ikaw na mismo nagsabi 1,800 lang sweldo niya. Hindi po ako magsisinungaling sa inyo. Okay, good. So wala siyang utang na lang. Wala na siyang utang kasi 1,800 lang napakababa na sweldo. Okay, ma'am? Okay po, sige po. Good. Kailan niyo po kukunin? Sino po ba kukuha? Kasi gusto ko lang po magpipirmahan din kasi ang sabi po nung walang problema ito. Ma'am, pipirma ka? Okay sa'yo? Walang problema po. May authorization ako galing sa barangay. Okay. Okay lang po kasi po noong sinabi po nung mama ni Michelle, wag ko daw po ibibigay kung hindi. Ito na po. Okay na, authorization. So, ngayon po. Tapos ma'am, magbigay kayo ng pabaon, pauwi. Tama? Opo, sige po. Wala pong problema yung kasi talaga naman pong kahit papano kahit naman hindi ko naging okay. nagbibigay so, po ako. So, wala nang utang tapos magbibigay ka pang pera sa kanila. Tama? Sige po, magbibigay ako sa kanya kahit papano kasi po yung pagkakasilbi at napakabait po nung bata sa akin. Ayun naman. Palakpakan mo si ma'am. Wala pong problema. Lahat po nang nakakauwi. Okay. Sige.
Ma'am, darating dyan si Ma'am Joyce, sasamahan po namin. Opo. At syempre, para maging maayos yung turnover, meron darating dyan mga taga-barangay, taga-Women's and Children's Desk, at saka Opo, wala pong problema doon. social welfare. Opo. Okay, Odette, kausapin mo na yung mga social welfare at Sir, PNP. si Ruby Lagoy. Kasama na si Ruby, di ho ba? Ay, hindi po. Ay, hindi. Naku po, ma'am. Bakit? Ba't pakikialaman mo? Hindi po, ma'am. Umayos ka makipag-usap sa akin ako. Ako galing pa akong Davao, pumunta lang ako sa ko talaga yung mga bata niyan. Nakikipag-usap Oo. sa'yo, Yung mama niya, may video dito, nakiusap talaga siya na iuwi mo yung mga bata kasi 5 taon na sila naninilbihan Sandali sa'yo. lang, pakausap ko. Lagi mong minumura yung mga bata, ha? Ay, hindi ko minumura ako minumura ng pamilya. Alam po namin yan kasi yung mama niya po mismo. Kausapin ko naman si Ruby pala. Nay, pakibilis. Si Ruby naman. Sige. Wala pong problema, Sir Rapi. sige. 500 lang po daw yung pag-umpisa nila dyan. Paano po yan? Magkano? 500 po. Sos, Mario Josep. Ma'am, hindi ka pwede magsinungaling kasi ang mga magulang mismo ang nagreklamo doon sa barangay, tapos ako po yung inutusan. Kaya para hindi ka duda sa akin, meron po akong papakita sa iyo na evidence na isa po ako tumutulong sa kanila. 500 pesos per day? 500 umpisa po. Yun. Tapos sir, ganito po. Magkano sweldo ngayon? O sige, umpisa, magkano ngayon? Sir Rapi. Ma'am. Ano po, yung pong 500, hindi po sweldo nila nung kasi po dumating dito ng... Okay, sige po, magkano pong sweldo ngayon ni Ruby? Si Ruby po, 2.5. 5 years, ma'am. 2.5? 5 years? Ma'am, 2.5 po. ma'am, ang sweldo ng kasambahay ngayon, minimum 5,000. 6,000 mahigit, sir. Sir, sa ganito batas. po eh. Hindi, pag sa mga probinsya, malalayo, kasi Bulacan po siya eh. 5,000, understandable yan. Pero pag sa Manila, 6,000 na po. Hindi ganito po kasi yan naman po dinala lang dito sa akin na hindi ko naman kinuha eh. Oh. Bali po kinukup ko lang po sila na malaya silang mamasukan kahit saan. Kasi po may kasama ako nung dito sa Kausapin bahay. ka na si Ruby. Ito po. Sige. Ruby, kakausapin ka daw. Maliit yun. Pero kung 5,000 tapos Bulacan naman ho, okay na Okay yun. lang talaga. Oo. Hello? Ruby, Pa, gusto mo na bang umuwi? kapag niyo yung utang ko babayaran. Naku, pati ikaw may utang. Magkano utang mo dyan? Malaki po. Magkano? Magkano? Yung pinapadala ko po kasi po 12,500. 12,500 utang mo? Opo. Paano ka Kasi nagkaroon ng yung utang? Paano ka nagkaroon ng 12,500 na utang? Kasi po, yung ate ko, kinuha ko Magkano bang sweldo mo dyan? 2.5 po. 2,500. Opo. Okay. At ilang taong ka na dyan nagtatrabaho? 5 na po. Wala. May utang si Amo. Kausapin ko si Amo. Kausapin. Amo, ma'am. Opo. Ma'am, ang utang niya is 10,000, 12,000. Ano po? Mahigit po. Okay, sige, sabihin natin 20,000 na lang. Sige, taas natin, 20,000 ang utang niya. Kasi po yung... Ma'am, sandali lang, pabilisin na natin. 20,000 na lang utang niya, di ba? Tinasan ko na. O plus interest, 20,000. Ang pasahod mo sa kanya is? 2.5. 2.5. Opo. Now, 6,000. Sabihin natin 5,000 ang dapat sweldo niya kasi nasa kasambahay-lo yan. Opo, sige Sa po. 2.5 a month, times 12, times 5 years, abunado ka pa. Ikaw pang may utang ngayon. Hindi, sir. Sila naman po malayang umalis Ma'am, sa akin. maski na ma'am, nasa batas natin dapat. Hindi mo sila tinanggap kasi nasa batas natin, kasambahay-lo. Ang sweldo dapat ng kasambahay, 6,000 kung tutusin. O sabihin natin 5,000 kasi probinsya yan. Kung nagkwentahan na nga tayo ikaw pa may utang. Okay? Huwag ka na maghirit pa dahil kung hindi. Sige po kung ano po yung gusto ninyong mangyari. Good. Kasi wala naman po akong magagawa. Wala Kasi talaga kayong magagawa ma'am dahil kayo po may ipit at kayo po ay makakasuhan. Okay? Wala pong problema naman Very doon. good, So, ako very po yung good. nagkamali doon sa sinasabi ninyo. Oh, yeah. Tanggap ko po. Kaya lang po, binibigay ko lang po yung side ko. Sige na, okay na. Naintindihan namin. Basta't ganito ma'am, walang utang pareho sila at pag uwi nila, ikaw ay magbibigay pa ng pera. Tama ma'am? Ano? Tama? Teka po muna, mag-aano po muna ako dahil hindi ko po kayang kasi na-bypass po yung aking mister sa Philippine Heart Center. Okay. Para po ako namang ganituhin. Wala ka ba ibang kasambahay dyan bukod sa kanilang dalawa? Yung pong isa na wala na pong magulang sa akin na lang. Nandyan. Meron ka pang matitirang isa. Ikaw naman. Meron ka pang isa. So, yung dalawa pa Pinauuwi ko na din po ito. Ito po binigyan niya na po ng insurance, PhilHealth. Kung pawin mo, okay lang sa'yo. Meron ka naman siguro mga kamag-anak. Sige, darating na po kami dyan. Kukunin na po yung dalawa. Para po
dito na lang din natin pag-usapan kung Okay. ano man po ito. Very good, very good. Opo, wala Sige po. pong problema. Excuse me ha. Miss Emmy Sibilla, Social Welfare Assistance, Bulacan. Magandang hapon po, Miss Emmy. Miss Emmy? Opo. Kanina po kayo nakamonitor? Opo. Ma'am, sasama po kayo sa amin doon po sa bahay at kayo ho ang mamamagitan para po makuha na po yung dalawang bata doon. Okay. SPO1 Faye Santos ng Women's and Children's Desk. Magandang hapon po. Magandang hapon din po, sir. Kasama din po kayo, ma'am, at sa kayong MSWD para po sa proper turnover. Okay po. Salamat po, madam, sa inyong dalawa. Okay Thank you. po. Okay. Nanay Joy. Sige. Kasama ang Women's and Children's Desk, kasama yung taga DSWD, barangay, pupunta tayo doon, magkwentahan. Ang mangyayari dito, impas na yung utang plus si amo magbibigay pa ng perang pabaon pa ulit. Maraming salamat po. Isa pong karangalan na nakarating po ako dito sa studio. Actually po, next week pa abroad na po ako, papunta akong Saudi. Dinaanan ko lang talaga tong problema nila kasi idinulog ng mga magulang sa akin. Sabi ng magulang na isadya mo talaga kay Sir Tulpo kasi sila yung tumutulong sa mga mahirap. Lalo na sa mga lumad gaya natin. Isa pong karangalan dito Salamat. para sa amin na Salamat. Maraming salamat at saka nabigyan po ng solusyon yung problema naming isa po kami mga lumad na pagdating dito sa syudad, ginagawa lang ng mga kasalanan para hindi makaalis-alis sa kanilang amo. Salamat po na pinakinggan niyo po ay yung kahilingan namin na mapauwi lang sila kahit walang pera. Nandito po kami para sa mga Salamat po. Karangalan po namin sa Tribal Council, sa National Commission on Indigenous Peoples. Nandito na po ako sa TV5. Salamat po sa barangay natin na nagbigay ng authorization po para sa kaligtasan po ng dalawa na mahigit 5 taon na halos hindi makausap ng kanilang mga magulang dahil ang cellphone na sa amo. Salamat po, Sir Rapi Tulpo. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Salamat din po. Karangalan po namin na kayo po maging panauhin namin. Magandang hapon po, madam. Magandang hapon. Thank you. Ma'am Michelle? Sir, Sir Rafi, narinig ko po Ma'am yung Agnes? sinabi ni Ma'am Joy. Apo. Na ang sabi po, hindi daw po nakakausap ng mga magulang. Apa. Hindi, ma'am, huwag natin papain, ma'am. Wala na kaming oras. Basta darating lang po kami dyan bukas. Ano po? Dito ma'am? na lang po natin sige. Salamat po, Ma'am Agnes, ha. salamat Magandang hapon din po. po. Salamat Sige din po. Bukas ng umaga, ma'am, dadaan tayo sa MSWD, dadaan tayo sa Women's Children's Desk, barangay. Makukuha na po natin yung dalawang pakay ninyo. 101%. Salamat At po. yung utang, wipe out yun, si amo magbibigay pa ng pera. Kasi abunado siya, may utang pa siya. Siya may utang, hindi po yung dalawang bata. Yung kawawa nga 5 years na. We will make sure siya po yung may utang. Siya yung magbibigay ng kasi pera. may club daw yung likod nila, sir. May club. Ano pong kinalaman sa club yun? Kasi yun na nga yung kinatakot namin kasi nga yung mga bata noong kinausap yung magulang, sabi niya sa magulang yung isa, yung si Michelle, baliktad talaga yung mga sinasabi nila ngayon eh. Ako personal, sa nakikita ko, may pananakot siguro talaga ito sa amo. Sir. Kasi ma'am, yung kanilang sagot na, gusto ko na umalis pero bayaran mo na yung utang. So kumbaga na brainwash ito ng amo at may pananakot na hindi ka pwede umalis dahil may utang ka. Oo. Itong mga yun pobre yung ginawa naman. nilang dahilan. Exactly. Ano pa yan eh, grade 4 lang yung si Michelle. Kaya nga po, tinatakot sila na hindi ka makakalis dahil may utang ka. Samantalang, kung tutuusin, si amo may Siya utang pa yung dahil may utang. exploited po sila, yung sweldo nila sobrang liit. Yun. Bawal ho yun. Okay, sige. Salamat Sige po, po. Ma'am Joy. Bukas po. Thank you po. Thank you. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, thank you po. Opo. Okay, at may last pa tayo. Obra pa ba? Itong nag-viral tong... Wala na ito. Okay, Si Doktora. Concepcion Lat. Ano ba ito? Doktora Lat? Wala na. Bukas na siguro. Sige, bukas na lang. Alright, babalikan na lang natin. Okay. At syempre... Si Nanay Christy Permin. ito idol. Oo nga. Meron kang number 1 fan na kaibigan ni Nanay Christy Fermin. Kailangan si ikaw bumate. Ambet Nabos. Yan, si Ambet Nabos. Pikes. Kasama pa to si Pikes Yan Dizon. yung mga gumawa daw ng red eggs at saka yung balut at penoy na pinamigay ni Nanay na pasalubong sa atin kahapon. Pikes Dizon, Kuya Ante, Nanay Lori of Santa Rita, Cabiao, Nueva Ecija. Magandang hapon po sa inyo lahat. Kay Ambet Nabos, sobrang thank you. Siyempre, sobrang thank you kay Nanay Christy Permin. Ang number 1 nanay
sa buong mundo. Pagdating sa showbiz, authority, wala nang iba pa. Si Nanay Christy Fermin na. Kaya nga. Kaya mahal na mahal namin si Nanay. Thank you, Nanay. Salamat sa pagmamahal niyo sa aming lahat. The best talaga ito si Nanay. Pero ako makalimutan. Baka pwede pa natin papasadaan 2 minutes. Oo, sige, itong si pwede Concepcion Lat. Sige. Doktora Concepcion Lat, magandang hapon po. Kasi itong sa Nins, yung nabigyan na expired na gamot, namatay itong baby. Nakausap ko yung direktor ng ospital. Estupido. Sabi niya, nagbibingi-bingi yan. Hello. Sabi niya, hello. Hello siya ng hello. Tapos sabi ko, hello, rinig mo na ako, Doc? Hindi pa. Hello. Yan yung mga choppy kunyari. Anong pangalan ng doktor? Anong pangalan? Di ba? Hello siya ng hello. Hello siya ng hello. Pero alam naman niyang narinig. Sabi niya, hindi kita marinig. Sabi ko, hindi ba ako marinig? Hello. Hindi mo pa rin ako marinig? Hindi pa rin. Imbis na mag-sapra, imbis na magalit ako, natawa na lang ako dito wala na, bukas na lang siguro. Ituloy na lang natin sa action sa tanghali bukas. Hello, Doktora Lat? Ay, good afternoon po. Ma'am, namatay po yung baby. Apo? Alam niyo na po. Paimbestigahan niyo po, ma'am. Kasi itong si Dr. Virgilio Zapra na nagbingi-bingihan kahapon, kanina, pinapipirma po yung mga magulang, ignorante po yung mga magulang, sabi nila mismo na sila wala masyadong alam, pinapipirma na dead on arrival na lang yung mga anak nila, dead on arrival yung baby, samantala hindi naman. Alam niyo na po itong kaso? Opo. Sir, kasi yung pag po less than 6 hours po kasi, ang kadalasan pong ginagawa ng mga hospitals, na halimbawa po namatay po sa AR, less than 6 hours, sa City Health Office po o Municipal Health Office po pinakukuha ng death certificate. Okay. Sige po, wala na po tayo po. Anyway, Doc, sorry po, Doc. Bukas na lang po kasi pupunta dito in person yung complainant at sana po makausap namin ulit kayo bukas. Salamat po, Mama. Okay po. Doktora, mabuhay kayo, Doktora. Thank you. Okay, sige po. Okay po. Okay, salamat po. Ako po si Nina Tuduran, Diyos Mamalas. Rafi Tulfo po, mabuhay itong mga Pilipino. Sigurado na uurong ang iyong tapang, panigurado na mawawala ang iyong yabang. Dahil walang ligtas ang mga tiwali, kung patuloy yung ipapamuhay ang maling gawi. Kagawa